Rodora, bakit ka na parito? Hindi ba't nasa isang misyon kayo? Masamang balita, Macario. Naubos lahat ng mga kasama natin. Hindi namin inakala na nakapaganda pala mga aswang at nagawa nila kaming tambangan. Talagang napakademonyo ng mga aswang na yon. Ang hirap nilang ubusin. Ilang dekada na rin ang panunugis ko pero hindi pa rin sila nauubos. Yan nga ang problema. Kahit na anong gawin natin, hindi natin sila nauubos. Sa palagay ko, may tumutulong sa kanila na mga engkanto. Baka doon nagmumula ang lakas ng pinuno nila. Engkanto? Paano mo naman nasabi yan? Malabong iniisip mo, Rodora. Ang mga aswang at demonyo ay kadalasang magkaaway. Hindi tayo sigurado. Ngayon na wala ng mga kasamahan natin, kinakailangang sumama ka sa akin. Tayo na lang ang magkakampi. At ayaw kong may mangyaring masama sa akin kahit sino sa ating dalawa. Hindi pa pwede, Rodora. Hindi ko maaaring iwan ang apo ko rito. Hindi ko siya kakalad ka rin sa isang gulo na wala naman siyang kinalaman. Kaya nga kita niyayaya eh. Kapag magkasama tayo, madali nating mapoprotektahan ng apo mo. Hindi rin tayo agad masusugod ng mga aswang. Sige. Pag-iisipan ko muna ang sinabi mo. Basta, hindi ko may papangako na sasama ako sa'yo. Ayos lang sana kung may mapag-iiwanan ako kay Paolo. Kaso wala eh. O sige. Basta, alam mo naman kung saan ako matatagpuan. Puntahan mo na lang ako ron. Sige, maraming salamat. O paano? Mauna na ako, Macario. Aasahan ko ang pagdating mo. Dahil nakatayo sa tapat ng kanilang pintuan, narinig ni Paulo ang mga pinag-usapan ng kanyang lolo at ng ali. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, sapagkat may kung anong kutob siya patungkol sa naging topic ng dalawa. Pupuntahan na sana niya ang kanyang lolo, pero nakita niyang papalapit yun sa kanya. Niyaya siya nitong pumasok na sa kanilang tirahan. Kaya napatango siya sa matanda. Sino po yung aling yon, Lo? Ay, yun. Siya si Rodora. Dati ko siyang kasamahan. Pero, wag mo na muna siyang intindihin. Tahimik na ang buhay natin rito. At hindi na tayo dapat pang sumali sa gulo nila. Baka po kung kailangan niya ng tulong natin, Lo. Hayaan mo siya. Ang importante, ligtas tayo. Hindi ko kayang ipagpalit ang buhay na meron tayo sa gulong hatid ng aking pagiging manunugis. Manunugis? Ano po yun? Yun po ba yung trabaho niyo, Lo? Hindi yun may tuturing na trabaho. Ang pagiging isang manunugis ay isang responsibilidad na hindi madaling takasan. Kung ganun po, hanggang ngayon, nanunugis pa rin kayo? Matagal ko nang iniwan ang gawaing yon. Maswerte nga lang ako at hindi ako ginagambala ng mga aswang. Wala nang banta sa ating kaligtasan. Lo, paano po kung gusto ko rin maging kagaya nyo? Pwede po ba yun? Ay, naku apo. Huwag mo nang pangarapin. Hindi biro ang pagiging manunugis. Hindi lang buhay mo ang nakataya. Nanganganib din yung mga kapamilya at kaibigan kung nagkataon. Bakit po naging ganun kayo? Kung alam niyo naman pala magiging kahihinatnan. Sa kapanahunan namin, kung hindi ka lalaban sa mga aswang, magiging biktima ka nila. Ang ama't ina ko ay mga manunugis, kaya nagpasya akong maging isa na rin ako sa kanila. Si tatay at nanay po, mga manunugis din ba sila, Lo? Gusto ko po silang makilala, Lo. Hindi ko alam, Apo. Hindi na rin mangyayari ang gusto mo dahil isang malaking milagro na lang ang makapagtatagpo ng inyong landas. Paano niyo naman po nasabi yon? Pero, alam mo ba, Lo? Gabi-gabi, pinagdarasal ko na sana makilala ko sila. Paano ko nasabi? Ganito kasi yun, Apo. Hindi ko na kasi... Parehong natigilan sina Paulo at tandang Macario dahil sa malakas na kalabog. Napatingala sila sa bubong at nakita nilang may mga alikabok na nahuhulog mula roon. Sumenyas ang matanda sa kanyang apo na huwag maingay,
kaya hindi na muna nagsalita ang binatilyo. Walang ano-ano, nakarinig sila ng mga mabibilis na yabag sa bahay nila. Sinundan nyo ng mga kalampagan sa dingding, kaya nagmamadali ang matanda na sarhan ng mabuti ang bintana at pintuan. Ano pong nangyari, Lo? Ano po yung nagkakagulo sa labas at bakit parang gusto nila tayong pasukin dito? Hindi ko alam, Apo. Ngunit malakas ang kutob ko na mga aswang yan. Halika, kunin mo muna yung buntot ng pagi at itak ko. Saan naman po tayo pupunta? Baka mahuli nila tayo at kung ano ang gawin nila sa atin. Aalis tayo rito at pupunta tayo kay Rodora. Akin na yung itak. Gamitin mo na rin yung buntot ng pagi na yan kapag may lumapit sa yung aswang. Opo, masusunod po, Lo. Tayo na. Bago pa nila tuluyang masira ang bahay natin, kailangang wala na tayo rito. Sige po, Lo. Nakasunod lang ako sa likuran nyo. Maging alerto ka, Paulo, ha? Tama ang hinala ko, mga aswang sila. May naririnig akong paghuni ng tiktik at pag-angil eh. Nakakatakot po sila, Lo. Baka kung ano ang gawin nila sa atin. Aba, huwag ka matakot. Mas lamang lang sila ng kaunti sa usaping lakas at liksi. Pero hindi nila tayo kaya. Sige na, huwag kang iwalay sa akin, ha? Opo, Lolo. Susubukan ko pong maging matapang. Nasa likuran lang po ninyo ako at nakasunod. Teka, ganito. Mauna ka nang lumabas. Dadaan tayo sa sikretong lagusan para makalis tayo dito nang hindi nila nasusundan. Kung iyan ang gusto nyo, sige po, Lo. Lagusan po? Saan? Sa silong ng bahay natin. Hindi tayo madaling makikita ng mga aswang. Basta, huwag ka lang maingay at huwag ka na rin lilingon sa kanila. Diretso lang. Pagkalabas nila sa likurang bahagi ng bahay nila, pumasok agad sila sa silong. Binuksan na matanda ang natatakpang lagusang doon at namangha si Paulo nang makitang may daan nga roon. Walang agam-agam na pumasok ang binatilyo at sumunod na rin sa kanya ang kanyang lolo Macario. Makaraan lang ang mahigit 5 minutong pangangapa sa loob ng lagusan, nakalabas sila roon. Agad na iginala ni Paulo ang kanyang paningin at napagtanto niyang nasa ibabaw sila ng burol. Paniguradong ligtas na tayo. Hindi na tayo masusundan ng mga aswang, Apo. Sana nga po, Lo. Sigurado na po ba kayo sa pupuntahan natin? Wala na tayong ibang mapagpipilian, Paulo. Kahit pa na pupunta tayo sa ibang lugar, susundan tayo ng mga aswang. Kung pupunta tayo kay Rodora, kahit papano alam natin na may kakampi tayo. Kayo po ang bahala, Lo. Basta ako, kung saan kayo, doon din ako. Hindi po kita iiwanan. Kung ganon, tayo na't nang makarating na tayo sa bahay ni Rodora. Malamang naghihintay na siya sa ating pagdating. Sige po, Lo. Total, gusto naman po niyang sumama tayo sa kanya, hindi ba? Baka mas ligtas nga tayo ron. Sana nga, Apo. Ayaw ko na sanang masali sa gulo. Ayaw kong malagay ka sa peligro. Kaya hanggat maaari, iiwas ako at pupunta sa ligtas na lugar. Hindi ko papayagan ang mga aswang na saktan ka. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Malakas po ako sa Anghel de la Guardia ko. Alam ko na hindi niya ako pababayaan. Basta. Iba pa rin ang nag-iingat tayo, Paulo. Sige na. Tama na munang daldalan at bilisan natin ang paglalakad. Baka kasi kung maabutan pa tayo ng mga aswang na yon. Sige po, Lo. Pasensya na rin po. Maingat silang naglakad papunta sa kabilang bahagi ng burol. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mga mabibilis na yabag ng paa. Walang ano-ano, natigilan sila nang tumambad sa kanila ang mga aswang. Iginala ng binatilyo ang kanyang paningin at nakita niyang may mga aswang din na nakapwesto sa ibabaw ng burol. Lolo Macario, may mga aswang. Anong gagawin natin? Nakapaligid sila sa atin. May dyan sa unahan at ang iba'y nasa ibabaw ng burol. Ihanda mo sarili mo, Apo. Lalabanan natin ang mga aswang na yan. Lo, hindi ko po alam kung makakaya kong labanan sila eh. Ano po kaya kung tumakbo na lang tayo? Baka sakali po na makatakas tayo at makahingi ng tulong kay Aling Rodora. Hindi tayo tatakbo. Kung gagawin natin yan, hahabulin nila tayo at hindi titigilan. Kailangang harapin natin sila kahit ano pa man ang maging kahinatnan, Apo.
Paano po kung Wala nang maraming tanong. Hindi tayo may liligtas ng alinlangan natin. Ihanda mo na lang yung panlaban na hawak mo. Sige po. Ay, ayun na po si Lalo. Dumikit ka lang sa akin at nang walang mangyari sa'yo. Hoy kayo, mga nilalang! Ano ba talaga ang pakay ninyo? Matagal na akong tumigil sa panunugis. Bakit pa ninyo ginugulo ang buhay namin ng apo ko? Lo, mukhang seryoso po sila sa pagpuntirya sa atin. Madugong laban ng tukoy sakali. Alam ko, Paulo. Kaya magtiwala ka sa sarili mo. Matatalo natin sila. Nagsiangilan ng mga aswang habang sumusugod sa kanilang pwesto. Kahit nangangatugma ng tuhod, hinawakan ni Paulo ng mahigpit ang buntot ng pagi. Ang ilan sa mga aswang ay lumundag para umatake sa kanila. Kaya sa isang pagkisap ng mga mata ng binatilyo'y nakarating ang mga ito sa kanilang harapan. Na makita niyang nakikipaglaban ng lolo Macario niya sa mga aswang, nanlaban na rin siya sa mga kaaway nila. Habang nakikipaglaban, hindi nila naiwasang mag-usap patungkol sa kanilang sitwasyon. Ganyan ka, Paulo. Mas lakasan mo pang pagtaga sa kanila at sugatan mo sila sa hindi nila magagawang abutin. Opo, Lo. Ginagawa ko po yan. Pero natatakot po ako eh. Baka mapatay nila tayo. Ilang beses ko namang sinabi sa'yo, huwag kang matatakot. Malalampasan natin to. Mas kaunti pa sila kaysa sa huling laban ko. Mahina lang ang mga ito. Teka, may mga paparating pa rito. Oo nga po, Lo. Mukhang hindi na natin sila kakayanin. Ano po kaya kung sumuko na lang tayo? Hindi maaari. Magiging pagkain lang nila tayo kung nagkataon. Umasa na lang tayo na may dadaan dito at nang makahingi tayo ng tulong. Teka, tingnan niyo po kung sino yung mga papalapit sa atin. Merong tutulong na po sa atin, Lo. Aba, mabuti naman kung ganon. Sige na, ito na muna natin ang atensyon natin sa pakikipaglaban. Dito ka na sa pwesto namin, Rodora. Lumapit ka pa rito. Sinasabi ko na nga bang darating ka eh. Siguro kung wala ka, baka naging hapunan na kami ni Paulo. Mabuti na nga lang at malakas pa rin ang aking intuwisyon. Naramdaman kong nasa panganib kayo. Kaya gusto ko sana kayong sunduin. Hindi ko akalain na ito palang nangyayari sa inyo ngayon. Dahil sa biglang pagsugod ng mga aswang kay Rodora, nilabanan niya ito. Namangha naman si Paulo nang makita niya ang husay ng ali sa pakikipaglaban sa mga nilalang na nagtangka sa kanilang buhay. Kalaunan, naubos na ni Paulo at Lolo Macario ang mga kalaban nila. At ang ibang aswang na may umatake pa rin kay Rodora. Ganyan nga, Aling Rodora! Ubusin mo ang aswang na yan! At siguradong hindi na makakapanlaban pa! Talagang napakahusay niya po. Salamat na lang talaga dumating siya. Kung hindi, baka natalo na tayo ng mga nilalang na ito. Sigurado na kung sino man ang nag-utos sa kanila balak talaga nila tayong ipapatay. Kung sino man po nag-utos sa mga yan, sana hindi na niya tayo makita pa. Sana nga, Apo. Matagal na akong tumigil sa aking panunugis. At wala na rin naman sana akong pakialam sa mga aswang na yan. Lo, tingnan niyo po oh. Mukhang mababaliktad pa ang sitwasyon ng mga aswang at ni Aling Rodora. Hindi tayo dapat na pumayag. Halika, Paulo. Tulungan natin siya at nang makaalis na tayo rito. Sige po, Lo. Tayo na po. Nang medyo malapit na siya sa pwesto ni Rodora, walang agam-agam nitong nilatigo ang isang aswang. Napalingon yun sa kanya, kaya ilang beses niyang hinambalos ulit ito. Pagkabagsak ng nilalang, tinagayo ni Tandang Macario, kaya mas naging agresibong ibang nilalang na naroon. Nang lumaon, dahil sa pagtutulungan nilang tatlo, nagawa nilang ubusin ang mga aswang na umatake sa kanila. Mabuti na lang talaga natalo natin sila. Tayo na, sumunod kayo sa akin. Nasisiguro kong may iba pang aswang na paparating rito. Saan ba talaga kayo pupunta? Sa akin ba? Maraming salamat, Rodora. Oo, tama ka. Talagang ikaw ang aming pakay. Hindi namin inakala na guguluhin kami ng mga aswang. Kaya po pala simula ng nagdaang araw, parang kinakabahan ako eh. Hindi ko naman po alam kung ano ang rason. Hindi bale, hindi nila tayo masusundan sa aking bahay. Ako ang bahalang magprotekta sa inyo. Maswerte kami ng apo ko. Kahit na hindi na ako sumama sa inyo, itinuturing niyo pa rin akong kaibigan.
Matagal din ang ating pinagsamahan. Kahit na ano pa man ang mangyari, magkaibigan pa rin tayo. At iisa lang ang ating kalaban. Yon ay walang iba kundi ang mga aswang. Lalo na ang grupo ni Braulio. Ibig sabihin, posibleng siya ang may pakana ng lahat ng ito. Ang akala ko ba namatay na siya? Yan din ang akala ko. Pero malakas ang kutob ko na siya ang rason kung bakit nabulilyaso ang ginawa naming pagsalakay sa kuta ng mga aswang. Napakademonyo niya talaga. Ang mga kagaya niya hindi na dapat pa pinagbibigyan ng pagkakataon para mabuhay. Kapag magkita kami, kahit na matanda na ako at mahina, sisikapin ko pa rin mapatay siya. Babayaan niya na. Malit lang naman ang mundo. Sigurado sa susunod, makakaharap din natin ang pinunong Braulio na yon. Hihintayin ko yung araw na yon. Nanatili na lamang natahimik si Paulo. Hindi niya lubos maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa nilang kasama. Gayunpaman, batid niyang malaki ang galit ng lolo niya sa binanggit nilang pangalan ng aswang. Dahil sa naging pag-uusap nila, hindi nila agad na malaya na malapit na sila sa bahay ni Rodora. Nang mapansin naman yon ng Ale, sinabi niya kina Paulo na mas bilisan ang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa tirahan nito. Mas mabuti pang magpahinga na muna kayo. Hindi biro ang naging paglalakbay ninyo papunta dito. Sinalakay pa kayo ng mga aswang. Mas maigi pa nga, Rodora. Pagod itong apo ko. Paulo, sige na. Magpahinga ka na't huwag nang isipin ng mga aswang, ha? Walang aswang dito at hindi nila tayo magugulo. Sige po, Macario. Isandali lang at kukuha ko ng banig at mga unan. Magpahinga ka na rin, Macario. Alam ko na pati ikaw pagod din. Mamaya na. Alam mo naman na hindi ako madaling makatulog kapag nanggaling ako sa laban, hindi ba? Baka po mapuyat kayo, Lo. Pagod din naman po kayo, ha? Tama si Paulo. Kailangan mo rin makabawi ng lakas. Sige na, mas maiging ang magpahinga ka na rin. Sige na nga lang. Sisikapin ko makatulog. May tiwala naman akong hindi tayo susuguri ng mga aswang dito. Kumuha ng banig at unan si Rodora. Nang makabalik siya, nagpasalamat si Paulo sa kanya at tinilatag na ng binatilyo ang banig. Nahiga siya roon at dahil sa pagod na naramdaman niya, tuluyan siyang nakatulog at hindi na niya nalaman kung ano pa ang mga pinag-usapan ng kanyang lolo at ni Rodora. Kinabukasan, ngayong alam nilang magkasama tayo, sigurado ako na maghahanap ang mga aswang na yon. Kahit pa na hindi sila makakapasok dito sa bakuran, marami silang pwedeng gawin para masaktan nila tayo. Ano ngayon ang binabalak mo, Rodora? Ano kaya kung sugurin natin sila? Diyan din naman pupunta ang kalagayan natin na ito Unahan na lang natin sila bago pa man sila makapaghanda. Mahirap yung sinasabi mo. Pero may punto ka rin naman. Kapag hinayaan natin silang sumugod dito, posible na may iba pang madadamay. Baka po kung malagay tayo sa langanin yan, Lo. Anong tayo? Maiwan ka rito, Paulo. Delikado ang susuungin namin. Baka hindi pa sapat ang kakayahan mo. Tama si Rodora, Paulo. Pabayaan mong kami na ang kumalaban sa mga aswang na yon. Pero gusto ko pong tumulong, Lo. Nakaya ko naman pong labanan ng mga aswang na humarang sa atin sa burol, di ba? Hindi porket nakaya mo sila, makakaya mo na ang mga aswang na susugurin namin. Mas malalakas sila kaysa sa mga nakalaban natin sa burol. Baka sakali lang pong makatulong. Kung dalawa lang kayo, baka malagay lang po kayo sa alanganin, Aling Rodora. Basta nakapagpasya na ako, Apo. Dito ka lang sa bahay ni Rodora at kami na ang bahala sa mga aswang na yon. Sige po, Lo. Pero mag-iingat kayo, ha. Aling Rodora, huwag niyo pong pababayaan ang lolo ko, ha. Parehong napatango si Natandang Macario at Rodora sa kanya. Hindi na lamang umimik si Paulo at minabuting magpahangin na muna sa labas ng bahay. Makalipas ang halos 3 minuto, naisipan niyang pumasok ulit at pakinggan ang pagkukwentuhan ng dalawa. Kahit natuto lang kanyang lolo na sumama siya, hindi pa rin nawala ang kanyang kagustuhang tumulong sa kanila.
Sa susunod na gabi, kabilugan na ng buwan, mas magiging malakas sila. Kailangan nating mamili. Pabayaan sila mambiktima o pipigilan natin sila. Alam mo na kung ano ang sagot ko dyan, Rodora. Kahit na malakas sila sa panahong ito, kailangan pa rin natin gawin ang nararapat. Wala na tayong magagawa, Macario. Ang mga tao ang kawawa kapag hindi tayo gumalaw. Tayo na lang ang natitira sa grupo natin. Tama ka dyan, Rodora. Mamayang gabi, magsisimula tayo sa paglalakad patungo sa kuta nila. Kailangan makarating tayo ron bago pa man maging bilog ang buwan. Bakit? May alam ka bang daanan para mas madali tayo makarating doon? Oo. May isa sa ating kasama dati ang nagturo sa akin ng lihim na daanan patungo sa kuta ng mga aswang. Ay, sige. Pwede nating subukan ang sinasabi mong daanan. Pero kinakailangan nating paghandaan yon. Baka sa hindi natin inaasahan may nakaabang na pala sa atin. Nasa kalagitnaan ng pagkinig si Paulo nang may marinig siyang lagatik sa labas ng bahay ni Rodora. Agad niyang ibinaling ang atensyon niya roon at naglumapit siya sa pintuan para silipin kung ano ang nandon nang dilat ng kanyang mga mata nang makita niya ang dalawang lalaking tumatakbo ng mabilis palayo. Natigilan na lang siya sa pagtitig sa kanila nang makarinig siya ng yabag palapit sa kanyang pwesto. Nilingon niya yon at nalaman niyang si Rodora yon. Oh, Paulo, nandito ka lang pala. Ang akala ko lumabas ka at nagpahangin. Doon nga po ako galing, Aling Rodora. Naisip ko lang kasing bumalik dito kasi po may nakita kong dalawang lalaki na parang nagmamatsyag dito eh. Dalawang lalaki? Baka napadaan lang. Alam mo, marami talagang dumaraan dito. Huwag mo na silang alalahanin, Paulo. Huwag mo na rin sabihin sa lolo mo ang patungkol sa kanila. Oh, sige po, Aling Rodora. Kaso, bakit naman po? Wala naman. Hindi naman sila importante. Sige na, maiwan ko na muna kayong dalawa rito. Aalis muna ako. Opo, sige po. Mag-iingat po kayo. O siya, sige. Basta ha, huwag mo nang banggitin ang patungkol sa kanila. Baka kung ano pa ang isipin ng lolo mo May pinaghahandaan kaming laban mamayang gabi. Masusunod po, Aling Rodora. Teka, mamaya po, hindi na po ba ninyo yan ikakansila? Hindi na, Paulo. Oras ang isa sa ating matinding kalaban. Kaya kailangang hindi dapat inaaksaya. O siya, sige na. Aalis na talaga ako. Ikaw talagang binatilyo ka. Nililibang mo ko sige po, Aling Rodora. Ingat po kayo. Napaisip ng gusto si Paulo kung bakit sinabi yon ng Ali sa kanya. Kahit na nagkasundo na sila ni Rodora na hindi niya sasabihin kay Tandang Macario ang patungkol sa mga lalaki, hindi niya magawang ilihim yun sa kanyang lolo. Pinuntahan niya ang matanda at sinabi niya rito ang patungkol sa nakita niya. Baka nga napadaan lang ang mga yon, Apo. Hindi po, Lo. Nakita ko po sila na lumapit sa bahay ni Aling Rodora. Parang nagmamatsyag Napatakbo pa nga sila ng mabilis nung makita nila ako. Teka. Alam ba ni Rodora ang patungkol sa kanila? Opo. Hindi ko nga alam kung bakit ayaw niyang sabihin sa inyo yung patungkol sa mga lalaki. Anong sabi mo? Ayaw niyang malaman ko ang patungkol sa mga yon? Opo. Para nga siyang nataranta nung sabihin ko yung patungkol sa dalawang yun Ano kaya ang tinatago ng Rodora na yon? Mukhang may hindi tama Ay nako, pabayaan na muna natin yan. Huwag mo nang isipin ang patungkol sa dalawang lalaki na yon, Apo. Pero baka huwag mo nang intindihin yun, Apo. Sa ngayon, mas mabuti pang huwag tayo magtiwala ng lubusan sa kanya. Mahirap na. Baka ipapain lang niya tayo sa mga aswang. Ano naman po yung binabalak niyo, Lo? Aalis pala kayo mamayang gabi. Ay, oo nga pala. Mamayang gabi na pala yon. Lo, gusto ko po talagang sumama sa inyo ni Aling Rodora. Gusto kong tumulong kahit papano sa mission niyo. Ay nako, Paulo. Manatili ka na lang dito.
mas ligtas ka rito, Apo. Ano naman po yung silbi ng pagiging ligtas ko kung nasa panganib naman po kayo, Lo? Isa pa, hindi maganda kutob ko. Para bang may mangyayaring hindi maganda sa akin dito kapag nagpaiwan ako eh. Diyos ko, binatilyo ka oh. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Baka dedemonyohin niyang dila mo at Sige na po, Lo. Kahit ang binatilyo pa lang po ako, alam ko naman sa sarili ko na kaya ko silang labanan. Simula na makalaban ko yung mga aswang kanina, pakiramdam ko po nawala na rin yung takot ko sa kanila eh. Teka. Sigurado ka bang sasama ka, Apo? Delikado yung pupuntahan namin. Kung tayo ng mga aswang. Baka kung ano pa mangyari sa iyo ron eh. Opo, Lo. Sigurado po ako. Wala naman akong gagawin dito eh. Basta pangako, hindi ako magiging pabigat sa inyo ni Aling Rodora. Ay siya, sige. Hintayin na lang natin siya at kausapin. Kung papayag siya, sasama ka. Pero kung hindi, mananatili ka na lang muna rito. Habang wala si Rodora, nagpalipas sila ng oras sa pamamagitan ng pagkukwentuhan patungkol sa mga naging karanasan ni Tandang Macario. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkukwentuhan nang may makita siyang itak na nakasabit sa dingding. Pamilyar sa akin ang itak na yan ah. Teka, kaya mo bang maabot yan, Paulo? Sige po, susubukan ko po, Lo. May bangko naman po eh. Papatong na lang ako dyan. Sige. Titingnan ko lang naman. Parang nakita ko na kasi yan eh. Kung hindi ako nagkakamali, sukbit yan madalas ng isang kilalang albularyo noong kabataan ko. Teka lang po, Lo. Kukunin ko po. Mag-iingat ka po ha. Baka mahulog ka riyan. Panatiliin mo yung balanse mo. Ito na po. Ito din pinakukuha niyong itak, Lo. Bakit po? Ano po bang meron dito at parang nagka-interest kayo? Gaya nga ng sabi ko, pamilyar sa akin ang itak na ito. Akin na, bubusisiin ko at nang malaman kung totoong hinala ko. Sige po, Lo. Hindi. Ito nga yung itak na yon. Sinasabi ko na nga ba, pagmamayari ito ng albularyong yon. Kung pagmamayari po yan ng matandang albularyo na bantog noong kabataan nyo, bakit po kaya nandito yan kay Aling Rodora? Yan ang hindi ko alam, Apo. May hindi sinasabi sa akin si Rodora. Marami siyang itinatago sa akin. Hindi maganda ito. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Basta, maganda ka lang. Iba na ang Rodorang nakilala ko dati at nakasama kaysa sa Rodora ngayon. Sige na, ibalik mo na ito roon. Sige po, Lo. Teka lang po Saktong pagkasabit ni Paulo ng itak, nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa tapat ng pintuan. Inaasahan niyang si Rodora yon, kaya nagmamadali siyang bumaba sa bangko at inayos yun sa dati niyang pwesto. Sakto namang nakalapit na ang binatilyo sa lolo niya nang bumukas ang pinto. Macario, Paulo, pasensya na kayo at ngayon lang ako nakauwi ha. Nakipagkwentuhan pa kasi ako sa ating kaibigan. Naiya naman akong umuwi kagad dahil matagal din kaming hindi nagkita. Pasensya na talaga. Ano ka ba naman, Rodora? Walang problema sa amin yan. Oo nga po, wala pong kaso sa amin yan, Aling Rodora. Teka Macario, handa ka na ba para mamayang gabi? Pwede naman siguro na bukas na ng gabi tayo pumunta ron, ano? Mamaya kasi, siguradong mag-iibayo ang kakayahan nila bilang aswang. Yan din ang inaalala ko. Siya nga pala, Rodora. Bakit nasa iyo yung itak na yan? Hindi ba't pagmamayari ng sikat na albularyo dito sa buong lalawigan natin yan dati? Oo, Macario. Sa kanya talaga yan. Sa katunayan, ibinigay niya sa akin dati nang matulungan ko siya sa pakikipaglaban sa aswang. Ganun ba? Kaya pala nandito yan. Napakaswerte mo't ibinigay niya sa iyo yung itak. Hindi naman, Macario. Siguro nagkataon lang talaga na naibigay niya yan sa akin. Isa pa pala, Rodora. Gusto ko sanang isama na natin si Paulo. Kahit na binatilyo pa lang yan,
Alam ko na may tutulong din naman siya sa atin. Sigurado ka ba dyan, Macario? Baka kasi hindi niya kayanin ang magiging laban natin sa mga aswang. Ay ano, Paulo? Sigurado ka na bang sasama ka sa amin? Oo naman po, Lo, Aling Rodora. Alam ko po na kahit papano, makakatulong din ako sa inyo. Ay siya, sige. Nandyan naman ang Lolo Macario mo na aalalay sa iyo kung sakali. Basta, huwag ka lang maging pasaway, ha? Kailangan natin ng disiplina para manalo tayo. Tama si Rodora, Paulo. Kailangan natin na maging disiplinado. Hindi natin alam ang magiging resulta ng labang ito, pero kung may disiplina tayo, malaki ang tsansa na manalo tayo. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Hindi po ako magiging makulit. Pangako po. Nang mga sandaling yon, nagplano silang tatlo ng kanilang gagawin. Napagkasunduan nilang pagkatapos na lang ng kabilugan ng buwan sila aalis. Dahil doon, nagpasya silang tatlo na ihanda ang mga sandata nilang gagamitin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagkatapos nila, minabuti nilang tatlo na matulog na muna. Dahil hanggang sa mga oras na yon ay pagod pa rin si Paulo. Nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan, paggising niya, naabutan niya ang Lolo Macario na naghahanda para sa kanilang pag-alis. Ano, Apo? Sigurado ka na ba talaga na sasama ka? Hindi na ba magbabago ang pasya mo? Hindi na po, Lo. Buo na ang desisyon ko na sasama ako sa inyo. Kung gayon, sige. Sandali. Mas mabuti siguro kung ikaw na magsuot nitong pinakaiingatan ko. Ano po yan, Lo? Huwag mong ipagsasabi ito kahit kanino, ha? Ito, isuot mo. Tinatawag itong medalyon ni Tresario. Kinunsagra ko yan para maribueltahan ang mga nila. Kinunsagra ko yan para marirebueltahan ang mga nilalang na may masamang intensyon sa nagsusuot nito. Mag-iibayo rin ang tapang mo dahil dito. Teka po. Sigurado po ba kayo na ibibigay niyo sa akin? Paano naman kayo? Ay, kaya ko naman na sarili ko, Apo. Ang importante ay ikaw. Kapag may agimat ka, hindi ka madaling matatalo sa laban at protektado ka sa lahat ng sandali. Ganun po ba? Maraming salamat, Lo. Walang anuman, Apo. Sige na, ihanda mo na sarili mo. Kapag nakabalik dito si Rodora, aalis tayo. Kailangang makalahati natin ang paglalakbay natin bago pa man tuluyang maging madilim ang paligid. Sige po, Lo. Buong maghapon naghintay sina Paulo sa pag-uwi ni Rodora. Ngunit hanggang sa mag-aagaw na ang dilim at liwanag, wala pa rin ang presensya ng nasabing ali. Kalaunan, nagpasya na lang ang maglolo na mauna na silang maglakbay papunta sa kinukutaan ng mga aswang. Dahil maliwanag ang buwan, hindi na sila nagdala ng gasera o kahit suluman lang. Bago umalis, kinuha ni Tandang Macario ang itak na nakasabit sa dingding. Etong gamitin mo. Ako na lang ang gagamit ng itak na dala natin. Iwan mo na lang dito yung buntot ng pagi. Sige po, nasusunod po, Lo. Paano naman po pala si Aling Rodora kung sakali? Alam naman ni Rodora ang daan. Siya na rin mismong nagbigay ng direksyon sa akin. Kung malalaman niyang nakaalis na tayo, siguradong susunod siya kagad sa atin. Sigurado po ba kayo na hindi natin siya hihintayin, Lo? Oo, Apo. Hindi rin natin alam kung anong posibleng nakaabang sa atin sa daan. Mas mabuti ng dalawa lang tayo ang dadaan doon para wala tayong gaanong ingay na magagawa. Sa bagay po, tama naman kayo, Lo. Mas magiging madali rin po sa atin ang tumakas kung dalawa lang tayo. Oo, Apo. Kaya sige na, bilisan natin ang paglalakad. Sige po. Ay, teka po, Lo. Bigla po kong kinabahan na. Parang may hindi magandang mangyayari sa atin sa daanan. Ano ka ba naman, Paulo? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Aswang ang kalaban natin at hindi ang sarili natin. Huwag kang magpapatalo sa takot mo. Kasi po, wala nang kasi-kasi o pero-pero. Labanan mo ang sarili mong emosyon. Kapag nagawa mo yan, mas magiging madali nating matatalo, mga kaaway. Sige po, Lo. Sisikapin kong pigilan ito.
Hindi ako natatakot. Matapang ako. Kaya ko ito. Yan, ganyan nga, Paulo. Dapat huwag kang magpakita ng karuwagan at awa sa mga aswang. Ang mga gaya nila ay hindi dapat kinatatakutan. Sige pa, ulit-ulitin mo yung sinasabi mo at ibinubulong sa sarili mo. Matapang ako. Hindi ako natatakot sa mga aswang. Hindi ako matatakot sa kanila. Kahit papaano, lumakas ang loob ni Paulo. Nagpatuloy silang dalawa ng kanyang lolo sa paglalakad hanggang sa malapit na sila sa daan ng tinutukoy ni Rodora. Panandalian silang tumigil at minabuti nilang magmatsyag na muna sa paligid. Kalaunan, napagpasya nilang ipagpatuloy na lamang ang paglalakad patungo sa nasabing daan. Ito na yung sinasabi ni Rodora. Pagkatapos natin makalabas sa gubat na yan, babaybayin natin ang isang patay na ilog. Kapag may nakita na tayong burol, pupuntahan natin yon. Matatanaw raw natin ang kuta ng mga aswang. Paano po tayo makakasiguro na kuta ng mga aswang ang nakikita natin, Lo? Malalaman natin yan base sa amoy ng hangin. Malansa ang mga aswang, kaya kung ang samyo ng hangin ay malansa, sigurado na malapit na rin tayo sa kanila. Ganun po ba yun, Lo? Ibig mong sabihin, kuta pala ng mga aswang ang tindahan ng isda? Ang lansa eh. Ay, naku, ikaw talaga po. Minsan ka na nga lang bumanat eh. Pinaghinalaan mo pang aswang yung mga tindera. Siyempre, hindi. Pero may mga kwento rin patungkol sa mga aswang na ginagawang isda ang karne ng tao, ha? Ay, talaga po? Naku, kaya ayaw kong kumain ng isda eh. Mas mabuti ng gulay na lang palaging kainin ko. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagbaybay ng daan sa loob ng gubat nang makalanghap ng malansang amoy si Paulo. Agad niyang sinabi sa lolo Macario niya ang naamoy niya, kaya tumigil din ito at nakiramdam sa paligid. Walang ano-ano, may naaninag siyang nakalambitin sa ibabaw ng puno. Dahil tumama roon ang liwanag ng buwan, nalaman nilang tao yun. Sino na bang kaya naglagay ng tao riyan? Mukhang dyan nga nanggagaling yung malansang amoy na nalanghap ko. Mukhang duguan siya, oh. Halika, Paulo. Tingnan natin at makabuhay pa siya. Sige po, Lo. Lapitan po natin siya. Kung hindi ako nagkakamali, biktima siya ng mga aswang. Ang nakapagtataka lang kung bakit kailangan pang... Lolo Macario, hindi. Mukhang si Aling Rodora yun, ah. Tingnan po ninyong mabuti. Paano ka na kasi sigurong siya nga yan, Apo? Sandali. Parang siya nga yan, ah. Ang hubog ng mukha niya, pati ang damit na suot. Si Rodora nga yan. Ano kaya nangyari sa kanya? Sino ang may gawa niyan? Hindi po kaya mga aswang din ang pumatay sa kanya? Sigurado ko na sila ang may pakanan niyan. Humanda sila sa akin. Iisa-isahin ko sila. Pagbabayaran nila ang ginawa nilang ito kay Rodora. Tayo na po. Sisingilin natin sila sa ginawa nila. Sandali lang po. Hindi po ba natin titingnan kung si Aling Rodora po ba talaga yan? Baka mamaya, baka hindi naman po pala eh. Huwag na. Mag-aaksaya lang tayo ng oras. Patay na yan. At kahit na ano pang gawin natin, hindi na mabubuhay pa yan. Napatitig ng mabuti si Paulo sa nakalambiting bangkay. Napahakbang na lang siya nang mapagtanto niyang kamukha yun ni Rodora. Kaya hindi na niya pinilit pa ang lolo Macario niya na tingnan ang katawan na nasa ibabaw ng puno. Akmang magpapatuloy na sana sila ng kanilang paglalakad nang may marinig silang mga kaluskos sa paligid. Lolo, mukhang nanggagaling malapit dito yung kaluskos na yun, ah. Oo nga po. Kung hindi ako nagkakamali, sila ang mga aswang na pumatay kay Rodora. Ano pong binabalak niyo ngayon? Halika. Sundan muna natin ang mga nilalang na yan bago tayo magpatuloy sa tunay na misyon natin. Kala ko po ba, kailangan natin makarating kagad sa kuta ng mga aswang. Kung susundan natin ang mga yon, baka maligaw pa tayo sa gubat na to. May punto ka rin naman, Apo. Pero kailangan natin pagbayarin ang mga pumatay sa kasama ko. Hindi ko mapapalampas yun. Kayo po ang bahala. Basta ako, palagi po akong nakaalalay sa inyo.
Ay ano pang hinihintay natin? Tayo na't baka makalayo pa yung mga aswang na yan. Sige po, Lo. Bilisan na lang po natin. Basta, magmatsyag ka lang ha. Kailangan natin maging alerto sa bawat sandali. Hindi natin alam ang pasikot-sikot dito. Nagsimulang maglakad na matanda, kaya sumunod na lang sa kanya si Paulo. Hindi naman niya nagawang pigilan ng kanyang lolo, lalo pat nakita niya sa mga mata na matanda ang determinasyong makapaghihiganti sa mga pumatay kay Rodora. Sinundan nilang dalawa ang bahagi kung saan nanggagaling ang pagkaluskos hanggang sa pareho silang matigilan. May nakita silang 10 mapupulang mga mata, kaya nagkaroon ng kutob si Paulo ng mga aswang ang mga yon. Paulo, ugutin mo lang itak mo. Mga aswang ang mga yan. Sigurado ako na alam na nila ang ating presensya. Ano po ang gagawin natin, Lo? Lalabanan po natin sila? Oo, Apo. Posible na silang pumatay kay Rodora. Kailangan ko silang pagbayarin. Sige po, Lo. Teka, umiinit ang suot ko medalyon. Lo, ano pong ibig sabihin nito? Baka po kung ano na mangyayari sa akin, ah. Pumalma ka lang. Palatandaan lang yan na buhay ang suot mo. Pinoprotekta ang kanya. Huwag kang matakot sa mga aswang na yan. Mukhang karaniwang aswang lang naman sila. Kaya hindi sila makakatagal sa atin. Napansinan nila tayo, Lo. Humarap silang lahat dito eh. Sige na, ihanda mo na sarili mo. Ay teka, pupwesto ako sa unahan mo. Bantayan mo na lang yung likuran ko at ako nang bahalang humarap sa kanila. Sige po, Lo. Iyan ang gagawin ko. Mag-iingat po kayo, Lo, ah. Sige, ikaw rin. Kahit naaalalay ka lang sa akin kailangan mo rin mag-ingat. Ako na po ang bahala sa sarili ko, Lo. Papasugod na sila rito sa atin. O sige, humanda sa akin ang mga aswang na yan. Sumugod sa kanilang dalawa ang 5 nilalang. Napamuran naman si Tandang Macario at agad na nilabanan ng mga aswang. Sa hindi inaasahan ng Binatilyo, may isang aswang na umatake sa kanya. Wala na siyang nagawa kung hindi ang labanan yon. Gamit ang hawak niyang itak, napangiti na lang siya nang malaman niyang naging mas malakas at maliksi siya ng mga oras na yon. Nang mapabagsak na niya ang aswang, ibinaling niya ang atensyon niya sa kanyang lolo Macario. Pagkakita niyang may natitira pang 2 aswang, lumapit siya sa matanda at tinulungan nitong matalong 2 nilalang. Munti ka na tayo rin, Lo, ah. Mabuti na lang talaga at kasama kita, Apo. Siguro kung mag-isa lang ako, baka nalagay pa ako sa alanganin. Salamat, Apo. Salamat din po, Lo. Hindi ko na nga rin po inaasahan na susugurin ako ng isang aswang eh. Mabuti na lang alerto ako. Talagang mana ka sa akin, Apo. Nang ako nasa edad mong yan, masasabi kong mabagsik din akong kalaban ng mga aswang. Kaya naman po siguro kahit hindi nyo tinutukan yung pagtuturo sa akin, kahit papano alam ko kung paano sila labanan. Ano po? May tama ka riyan, Apo. O siya, sige na. Patay na yung mga aswang na ito. Magpatuloy na tayo sa ating paglalakad. Saka na lang natin ilibing ang katawan ni Rodora kapag nakabalik na tayo. Sige po, Lo. Teka po. Sigurado po ba na makakarating tayo agad dun sa kuta ng mga aswang? Kung susundin natin yung sinabi ni Aling Rodora? Hindi rin ako sigurado, Apo. Basta, magtiwala na lang tayo sa sinabi niya. Ngayon, wala na akong pakialam kung ilang araw tayo makakarating doon. Dahil sa ginawa nila kay Rodora at sa panggagambala nila sa tahimik na buhay natin, nararapat lang sigurong tugisin at isa-isang patay ng mga yon. Oo nga po, Lo. Ang mga katulad nila, dapat talagang pinaparusahan. Hindi na dapat binubuhay ang mga kagaya nilang masasama eh. Kapag makaharap ko mga aswang na yan, gagawin ko rin sa kanilang ginawa nila kay Rodora. Nagpatuloy sina Paulo sa paglalakad hanggang sa makalabas na sila sa gubat. Panandalian silang tumigil doon hanggang sa makita na nila ang sinasabi ni Rodora na patay na ilog. Sinundan nila ang pangpang noon hanggang sa may makita silang isang burol. Umakyat sila roon at dahil nakaramdam sila ng pagod, minabuti nilang magpahinga na muna roon. Akmang uupo na sana si Paulo sa lupa nang bigla siyang nakaramdam na matinding init na nagmumula sa itak na hawak niya. Bibitiwan sana niya yon pero uminit din ang medalyon niya. Apo, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka natigilan? May problema ba? Lo,
uminit po yung itak na to. Pero agad ding nawala nang magsimulang uminit ang suot kong tresaryo. Hindi kaya may kung anong misteryo to? Kung may hiwaga nga ang itak na yan, ano naman kaya? Pero posible naman ang sinasabi mo. Isang batikang albularyo ang may-ari niyan dati. Kung ganun, ano po kaya meron sa itak na ito? Teka, kung albularyo nga ang may-ari po nito, bakit parang kinukontra ito ng medalyon? Hindi ko alam, Apo. Kung gusto mo, magpalitan na lang tayo. Sa iyo na itong itak ko at ako naman ang gagamit niyan. Ano, payag ka ba? Huwag na po siguro, Lo. Kaya ko naman po eh. Siguro nagulat lang ako nang bigla itong uminit. Ikaw bahala. Basta, kung may mapansin ka ulit na kakaiba, sabihin mo kaagad sa akin, ha? Sige po, Lo. Kung iinit ulit tong itak na ito, makikipagpalitan na po ako sa inyo. Ay, teka. May na lang ha po akong balansang amoy ng hangin ha. Hindi kaya malapit na talaga tayo sa kuta ng mga aswang? Oo nga, balansa na nga ang hangin. Tama si Rodora. Hindi pala niya tayo nilalansi. Igala mo ang paningin mo hanggang sa maabot niyan. Kailangan mahanap natin ang kuta ng mga kalaban natin. Iginala ni Paulo ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may makita siyang siga sa malayo. Sinabi niya yun sa lolo Macario niya. At napailing na lang ang matanda. Nakayayaan silang puntahan ng nayong natatanaw nila. Kaya bumaba sila sa burol. Walang ano-ano, parehong napasigaw ang maglolo nang mahulog sila sa isang hukay. Sinubukan nilang makakyat pero wala silang makapitan. Hindi, nahulog tayo sa isang patibong, Apo. Sigurado na kagagawa nito ng mga aswang. Ano pong gagawin natin? Baka po dito na tayo mamatay, Lo. Umalma ka lang, Apo. Hindi tayo mamamatay. Maghahanap tayo ng paraan para makakyat sa hukay na ito. Teka po. May naririnig ako mga kaluskos at yabag na papalapit dito. Baka mga aswang na po yan, Lo. Huwag ka munang gumawa ng ingay, Paulo. Kung mga aswang yan, kailangan makahanap tayo ng pagkakataon. Isang pagkakamali lang nila, makakakyat tayo rito. Lo, nandiyan na po sila. Ayan na. May nakadungaw na rito na isang nilalang. Shh! Huwag ka maingay. May tagabulag ang medalyon mo. Kaya hindi ka nila madaling makita. Ako naman, pag-uurasyon na lang para hindi nila ako mapansin. Pigil hininga si Paulo habang nakatingala sa mga aswang. Panay ang pagsilip nila sa hukay. Pero wala silang nakita. Sa hindi nila inaasahan, napansin nila ang hawak ng isang aswang. Umuusok yon. At bago pa man nila malaman kung ano ang binabalak ng nilalang, inihulog na nito sa butas ang bagay na umuusok. Parehong napaubo si na Paulo at Tandang Macario. Tatakpan na sana ng binatilyo ang kanyang ilong, ngunit nandilim na ang kanyang paningin at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Naalimpungatan na lang siya nang makarinig siya ng mga pag-uusap. Titingnan sana niya yon, pero wala siyang pupwedeng silipan. Nandiyan na po sa loob ang maglolo punong Braulio. Nagtagumpay ang plano natin laban kay Macario. Bilib na talaga ako sa iyo, Rodora. Sigurado na iniisip nilang ikaw talaga yung katawan ng saging na nakalambitin sa puno. Ano na po ngayon ang balak nyo kay Macario at sa apo niyang si Paulo? Teka po. Kung dyan nyo sila ikukulong, ibig sabihin kasama nila ang engkanto. Oo, pero huwag ka mag-alala. Binulag ko na ang engkanto, kaya wala siyang makikita. Sandali. Sinabi ng iba kong tauhan na napakabigat daw ng binatilyo. Umiinit din ang katawan nila at hindi sila nakatagal ng pagkakahawak sa kanya. Ano po bang ibig niyong sabihin, Pinunong Braulio? Parang may agimat ang binatilyo eh. Hindi nga lang nagawang usisain ng mga alagad ko dahil sa pagmamadali nila. Wala na po kayong dapat na intindihin. Itinapon ko na ang mga itak at pati na ang medalyon niya. Kaya wala na tayong problema. Kahit na ano pa man ang kanilang agimat, hindi sila makakalabas sa kuwebang hulungan nila. Napabuntong hininga na lang si Paulo nang matigil ang usapan ng dalawa. Napaisip pa siya kung ilang araw at gabi na sila roon. Pero hindi niya matukoy. Noong marinig niya ang mga yabag nila na papalayo,
Pinunta niya si Lolo Macario niya na wala pa ring malay. Gigisingin na sana niya ang matanda pero natigilan siya nang makitang isang lalaking nakagapos. Wala siyang mga mata, kulay puti ang buhok niya at matulis ang kanyang tenga. Sino ka? Ikaw po ba yung tinutukoy ng dalawang nag-uusap? Bakit ka po nila ikinulong dito? Ako ang dapat na magtanong niyan sa'yo. Sino kayo at bakit kayo ikinulong ng mga aswang dito? Ako si Fernando. Ilang taon na rin ako nakakulong dito. Teka, anong pangalan mo? Ako po si Paulo. Hindi ko po alam kung ano talaga ang pake ng mga aswang na yun sa amin eh. Kayo, bakit po kinulong nila kayo dito? Hindi ko rin alam. Pero base sa mga narinig ko at nalalaman, gagamitin nila ang taglay kong kakayahan para mas mapalakas pa ang pinuno nilang si Braulio. Teka, yung ba yung lalaki kanina nagsasalita dito? Sino naman po yung aling kasama niya? Kung hindi ako nagkakamali, siya si Rodora. Isang manunugis na matagal nang kumampi kay Braulio. Ang balita ko, tinraidor niya ang mga kasamahan niya. Kaya natalo sila ng mga aswang. Tanging siya lang ang natirang buhay sa kanila. Rodora? Isang manunugis? Isa lang po yung kilala kong may ganyang pangalan eh. Yung kasama ni Lolo. Yung babaeng nagturo sa amin ng daan patungo dito. Siya nga. Siguradong siya at ang mga kasama ng lolo mo'y iisa. Teka, narinig mo din ba yung kwentuhan nila? Opo, kung totoo man ang sinasabi nila, ibig sabihin, niloko kami ni Aling Rodora. Buhay siya. Kailangan malaman to ni Lolo. Ni Lolo Macario. Lo, gumising kayo, Lo. Paulo, ano ba? May problema ba? Teka, nasan tayo? Ano ba nangyari? Nandito po tayo sa isang yugib. Ikinulong tayo ng pinuno ng mga aswang at ni Rodora. Rodora? Sinong Rodora? Huwag mong sabihin na si Rodora, ang manunugis na nag-traidor sa kanyang mga kasama. Teka, sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Ako si Fernando, isa akong engkanto na binulag ng mga aswang. Ikaw, sino ka? Siya ang Lolo Macario ko. Siya ang pinag-uusapan ng pinuno ng mga aswang at ni Aling Rodora. Napakawalang hiya naman ng Rodora na yan. Niloko niya tayo. Di ako makapapayag na hindi makaganti. Papatayin ko yung Rodora na yon at uubusin ko ang mga aswang. Wala akong pakialam kung ito ang magiging huling labang ko. Lo, malabo pa po niyong magawa yan. Hindi natin alam kung paano lalabas dito eh. Narinig ko kanina, parang kampante ang dalawa na hindi tayo makakatakas dito. Panandali ang natigilan si Tandang Macario. Napatitig naman sa kanya si Paulo. Nang mapansin niyang bahagyang gumalaw ang engkantong lalaki, napabaling ang kanyang atensyon doon. Ilang sandali pa, nagwika siya na may alam siyang ritual na pambukas ng mga lagusan. Pero kailangan niya ng dugo ng isang inosenteng tao. Ang dugo ko, baka sakali pong pwedeng gamitin to. Sigurado ka ba? Wag mong pakikialaman ng dugo ng apo ko. Ako makakalaban mo kapag sinaktan mo siya. Kung ano man ang masamang binabalak mo sa apo ko, huwag mo nang ituloy. Pero baka po yun talaga yung tanging paraan para makatakas tayo dito, Lo. Baka mamaya kung ano po yung gagawin sa atin ng mga aswang na yun eh. Kahit na, di kita kayang isugal sa isang bagay na walang kasiguraduhan na po. Magtiwala lang kayo sa akin. Hindi ko gagawa ng masama ang apo ninyo. Maghihilom din naman kaagad ang sugat niya eh. Sige, magtitiwala ako sa iyo. Pero kapag masasaktan ng apo ko, papatayin ka agad kita. Isa ako manunugis ng aswang. At alam mo rin kung paano kami pumatay kahit ng mga kagaya mong engkanto. Huwag na po kayong mag-alala, Lo. Mukhang mabait naman po si Mang Fernando eh. Hindi naman po niya siguro ako sasaktan. Isa pa, bulag siya. At wala rin siyang laban sa atin kung sakali. Akong bahala sa inyo. Hindi naman ito ganong masakit eh. Kaunting dugo mo lang naman ang kailangan. Sige po. Ano po ba yung ritual na gagawin nyo? Maya-maya, malalaman din ninyo kung anong gagawin ko. Napatango ang matanda kay Paulo. Dahil hindi na nila alam kung nasa na ang kanilang itak, minabuti ng binatilyo na maghanap ng matalas na bato.
Napangisi na lang ang binatilyo nang may mahanap siya. Naglakad siya palapit sa nakagapos na engkanto at agad na ibinigay ang nasabing bato. Ano pong susunod na gagawin ko, Mang Fernando? Ganito, riritwalan ko ang batong ito at hihiwaan ka sa palad. Dahil ang batong ito ay may kung anong dasal. Magkakaroon nito ng epekto sa sugat at dugo mo. Ipatak mo ang dugo mo sa takip ng kuweba at magbubukas yun ng kusa. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Anong ritual naman ang isasagawa mo? Baka mamaya mabulilyaso pa't sa halip na makatulong, mas mapalala pang sitwasyon natin. Sige, ganito. Kapag nagkamali ako, bahala na kayo kung anong gagawin niyo sa akin. Total, wala na rin namang saysay ang buhay ko eh. Ayaw ko rin namang makulong dito sa bandang huli. Gagamitin lang ng mga aswang sa sarili nilang interes ang buhay ko. Okay, sige. Basta kapag nagkamali ka, papatay kita ha. Hindi ko mapapayagan ng sino man na sakta ng apo ko. Mapatao man yan, aswang o kahit ikaw pa na engkanto. Naku naman po, tama na yan. Sige na po, Mang Fernando. Gawin na po ninyo yung ritual nyo at makalabas na tayo dito. O sige, tumahimik muna kayo at gagawin ko na. Paulo, halika dito at kailangan ko ring usalan ng dasal ang palad mo para kaunti lang ang dugo mawawala sa'yo. Apo, huwag kang malikot ha. Nang sinimulan na ni Fernando ang kanyang ritual sa matalas na bato, nakaramdam ng kakaibang init si Paulo. Agad niyang naalala ang kanyang medalyon ng tresaryo at nang kapain niya sa dibdib niya, nalaman niyang nawawala na yon. Magsasalita sana siya pero sumenya si Tandang Macario sa kanya na huwag siyang maingay. Nang matapos dasalan ng engkantong lalaki ang bato, hinuwakan niya ang kamay ng binatilyo. May inusal siyang dasal dito. Pagkatapos, hiniwa niya ng mababaw ang palad ni Paulo. Bakit ganito? Ang bango ng dugo mo, Paulo. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Fernando? Huwag mong sabihin na natatakam ka sa dugo ng apo ko. Apo, umalis ka sa tabi niyan at baka kung ano pa ang gawin niya sa'yo. Dali! Teka, nagkakamali kayo ng iniisip. Hindi masamang atensyon ko. Ang ibig kong sabihin, parang magkatulad tayo ng amoy ng dugo. Magkatulad po ng amoy? Paano nangyari yun? Hindi naman malansa po eh. Oo, pero hindi naman po mabango. Ano ang ibig mong sabihin, engkanto? Bakit magkasimbango kayo ng dugo ng apo ko? Hindi kaya may dugo kang engkanto, Paulo? Pero sa pagkakaalam ko, kaming mga engkanto hindi maaaring magkatulad ng samoy ng dugo. Maliban na lang kung talagang nagmula sila sa iisang lahi. Hindi naman ako isang engkanto Tao po ako. Kung engkanto ko, edi sana engkanto rin si Lolo Macario. Natigilan na lamang sila sa kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng mga boses sa labas. Nalaman nila mula sa mga nagbabantay sa bukana na papatayin sina Paulo at Tandang Macario para wala nang matitirang tagatugis. Ang engkanto naman ay kukuhanan lang ng enerhiya para mas maging malakas si Pinunong Braulio. Dahil sa kanilang nalaman, nataranta silang tatlo. Sige na, Paulo. Mas lalakihan ko pa ang hiwa at ipatak mo ang dugo sa batong nakaharang sa bukana ng kuwebang ito. Kusang mababasag yan at makakadaan na tayo. Sige po, handa na po ko. Dalian na ninyo. Mukhang balak nilang buksan ang kuweba. Kailangan mabasag ang takip na yan para hindi nila mapaganda ang gagawin natin. Ayan na, Paulo. Sige na. Ipatak mo ang dugo mo sa batong takip ng kuweba. Tandang Macario, maganda na rin po kayo kailangan yung atakihin ng mga bantay rito. Paano naman po kayo, Mang Fernando? Sandali po, Lo. Putulin po muna natin ang nakatali sa paa niya. Mamaya na, Paulo. Hindi dapat tayo magkasaya ng oras. Tama ang lolo mo. Sige na, balikan na lang ninyo ako rito. Pero kung hindi, ayos lang. Kaya ko naman ang sarili ko. Basta't bukas lang ang daanan, makakalabas ako rito. Lumapit si Paulo sa malapad na batong nakatakip sa kuweba. Hinayaan niyang tumulo roon ang dugo niya. Nakita niyang nagkaroon ng bitak ang bato. Hanggang sa tuluyang nabasag ang takip nun. Nagulat ang mga nakabantay na aswang. At bago pa man sila nakapaganda, inatake na sila ni Tandang Macario.
Susugurin din sana matanda ng isang aswang pero may napulot na bato si Paulo. Buong lakas niyang binato ang nilalang. Nang mapalingon ng aswang sa kanya, ibinaling ni Tandang Macario ang pansin niya sa nilalang. Agad niya itong inatake at binali ang leeg. Kaya nabuwal yun sa sahig ng kuweba. Lolo Macario, iligtas na rin natin si Mang Fernando. Kawawa naman siya kung papatayin lang siya ng mga aswang. Sige apo, sandali lang at hahatakin ko papasok sa kuweba ang katawan ng dalawang aswang na ito. Teka po, Lo, wala na si Mang Fernando. Namansin mo bang dumaan siya sa bukana? Aba, hindi teka, baka kung saan lang siya nagsuot apo. Wala po talaga, Lo eh. Sigurado na nakatakas na siya. Baka ginamit po niya yung tsansa na makatakas nung nagbukas na yung kuweba. Mabuti nga kung ganon. Sa ngayon, wala tayong aalalahanin kung hindi ang ubusin ng mga aswang na narito. Pero ang inaalala ko lang po, bulag po siya. Baka po kung ano po mangyari sa kanya, Lo. Isa siyang engkanto apo, nilalang ng kalikasan. Alam ko na walang mangyayaring masama sa kanya. Tayo na po, kailangan na nating mahanap ang pinuno ng mga aswang. Kung totoo mang kasabwat ng pinunong yon si Rodora, pagbabayarin ko ang aling yon. Traidor siya. Teka po, anong gagamitin natin panlaban sa mga aswang? Wala tayong kahit na itak. Nawala rin po yung medalyong ibinigay niyo sa akin. Maghahanap na lang muna tayo. Sigurado na may makikita tayong panlaban sa kanila. Pero kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung ilan ang ating kalaban. Tayo na. Umalis sila sa tapat ng kuweba. Iginala nila ang paningin nila sa paligid at napagtanto nila na nasa bandang likuran ng nayo ng kuwebang naging kulungan nila. Sinubukan nilang hanapin doon ang kanilang itak at ang medalyon ni Paulo pero kahit saan sila magagilap ay hindi nila ito nakita. Nasa ganong sitwasyon sila na makarinig sila ng mga yabag ng paa. Magtatago na sana sila pero natanaw ni Paulo ang itak nila ng lolo niya at maging ang medalyon niya. Narinig pa niya ang boses ni Fernando na nagsasabi patungkol sa medalyon niya at itak. Lolo, ayun yung itak natin, oh. Mabuti na lang talaga at nakita mo. Halika, kunin na natin yon. Papalapit na rito yung mga aswang at kailangan natin silang labanan. Sige po, Lo. Teka, tingnan po ninyo kung sino paparating. Hindi, si Rodora at kasama niya ang halos 20 aswang. Tama ang sinabi ni Mang Fernando. Si Aling Rodora nga ang kasama ng pinuno ng mga aswang kanina. Magbabayad sa akin ang traidor na yan. Malamang, ang 2 lalaking nakita mo na nagmamatsyag sa bahay niya ng nakaraan mga aswang yon. At sa tuwing umaalis siya, at nakikipagkita siya sa pinunong Braulio na yon. Walang iya talaga siya. Papalapit na sila dito. Anong gagawin natin, Lo? Banda ka, haharapin natin sila at kakalabanin. Tutuldukan natin ang kasamaan nila. Sige po, Lo. Ngayon na nandito na sa akin ang medalyon ng Trisaryo, hindi na ako natatakot sa kanila. Basta, mag-iingat ka pa rin. Umalalay ka lang sa likod ko. Baka bigla kang paligiran ng mga yan Masusunod po, Lo. Sige na, halika na't salubungin natin ang mga aswang na yan. Habang hawak ng mahigpit ang itak, naglakad silang dalawa ng kanyang lolo. Nang medyo malapit na sila sa mga aswang, natigilan sila nang mapatitig sa kanila si Rodora. Namulagat ang mga mata nun at ilang sandali pa napangisi siya. Inutusan niya ang mga aswang na sumugod kina Paulo. Napalunok naman ng kanyang laway ang binatilyo at pumwesto sa bandang likod ng kanyang lolo Macario. Lolo, palapit na dito yung mga aswang. Ihanda mo sarili mo, Paulo. Mas marami sila kaysa sa atin. Kailangan natin pag-igihan ang pakikipaglaban sa kanila. Sige po, Lo. Makakaya natin sila. Hindi tayo dapat pumayag na manalo si Aling Rodora. Tama ka po. Kailangan may panalo natin ang labang ito para makaharap natin ang traidor na yan. Lo, may 3 aswang na papalapit dito sa atin. Sige, ako nang bala sa kanila. Kapag may natumba sa kanila at kung may pagkakataon ka, tagay mo sila sa lalamunan at nang matuluyan na. Sige po, Lo. Sisiguraduhin kong patay ang kada aswang na mapapatumba ninyo. Mabilis na lumapit sa kanila ang 3 aswang. Hindi naman sila natinag nito. Nilabanan niyo ni Tandang Macario. At nang bumagsak na sila sa lupa, tinaga sila ni Paulo sa lalamunan na naging rason para mamatay sila. Nang makita yon ng ibang nilalang, sabay-sabay silang sumugod sa maglolo.
Alam ni Paulo na malalagay sa alanganin si Tandang Macario, kaya tinulungan na niya sa pakikipaglaban ng lolo niya. At napamulagat na lang ang mga mata ng mga aswang noong makita nila ang liksi ng paggalaw ng binatilyo. Lo, malapit na po natin maubos sa mga aswang na to. Tama ka po. Makakarap ko ng traidor na Rodorang yan. Kala mo kung sinong malakas. Umaas ng pinuno pero hindi naman. Mamaya mo na. Magbabayad siya sa akin mamaya. Sige po, Lo. Teka, nandiyan pa rin pala siya. Sige lang. May kalalagyan sa akin yan. Pagkatapos nito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa tuluyan na nilang napatay silang lahat. Ang tanging naiwang nakatayo roon ay si Rodora na nooy may hawak na itak. Inakala nilang susugod siya sa kanila, pero binitiwan nito ang itak at nagpalit ng kanyang anyo. Hindi yun inaasahan ni na Paulo, kaya napatulala sila habang nakamasid sa kanila. Humakbang ang ali hanggang sa halos isang dipa na lang ang layo niya sa maglolo. Hindi ko inaasahan to, Rodora. Sayang. Ikaw pa naman sana ang pinakamalapit sa akin. Bakit mo kami nagawang traidor rin? Simple lang ang rason, Macario. Kung walang mga manunugis, malaya mga aswang na gawin ang kanilang gusto. At nakikita mo naman, hindi ba? Isa akong aswang. Kailan lang? Ibig mong sabihin, kahit nung dinala mo kami sa bahay mo, isa ka ng aswang? Oo, Macario. Hindi mo ba talaga nahalata yon? Mga kasama ko rin ang umatake sa inyo. Nung una pa lang ay pwede ko na kayong ipapatay. Pero hindi ko ginawa. May mas gusto pa akong kumpirmahin na tama nga si Pinunong Braulio. At ano naman ang ibig mong sabihin? Paulo, ang itak na hawak mo ay ang nagpapainit sa katawan mo, tama? Hindi yan iinit kapag walang dugong engkanto ang isang tao. Ano po bang sinasabi nyo? Itong itak? O sige, kung gusto nyo, sa inyo na ito. May dugo kang engkanto, Paulo. Sa itak na yan, hindi ako interesado dyan. Ipinain ko lang yan sa inyo. Ang itak na yan ay pagmamay-ari ni Pinunong Braulio. Huwag mong sabihin na ang Braulio na yan ay ang sikat na albularyo dati. Wala ka na ron. Wala namang saysay kung malalaman mo pa. Hindi na rin naman kayo makakalabas ng buhay dito. Malalaman ko rin ang katotohanan, Rodora. Sa ngayon, kailangan kitang pagbayarin sa mga ginawa mo sa mga kasama natin. Umangil ng malakas si Rodora. Walang ano-ano, humakbang siya at sinunggaban niya si Tandang Macario. Nabahala naman si Paulo, kaya nilapitan niya rin ang ali at buong lakas na tinaga. Napangisi si Rodora at napalingon sa kanya. Susubukan sana niyang tagain ulit ang aling naging aswang, ngunit buong lakas siya nitong naitabig. Nabuwal sa lupa ang binatilyo at nabahala siya na magsimula ng magpambuno sina Tandang Macario at Rodora. Ano ba pinakain sa iyo ng Braulio na yon at kumampi ka sa kanila? Wala. Bakit? Masama bang maghangad ng mas mataas? Hindi habang buhay manunugis lang ako ng aswang. Ngayong isa ka ng aswang, naging malakas ka ba? Nasa ilalim ka pa rin ni Braulio. Kapag wala ka ng pakinabang sa kanya, sigurado ako na papatayin ka na rin niya. Hindi niya gagawin sa akin ang iniisip mo. Tapat ako sa kanya at naglilingkod ako sa kanya ng walang alinlangan. Oo, tapat ka sa kanya. Pero nag-traidor ka sa amin, hayop ka. Kinagamit ko lang ang utak ko, Macario. Kaya nga naging madali sa akin ang papaniwalain kayo, hindi ba? Talagang napaka-demonyo mo, Rodora. Magbabayad ka sa ginawa mo. Wala akong dapat pagbayaran sa inyo. Wala akong utang. Pero ngayong nandito na kayo, baka pagkatapos ng gabing ito, magkakaroon din ako ng utang sa inyong maglolo. At yon ang mga buhay ninyo! Nang makita ni Paulo na nagawang umibabaw ni Rodora kay Tandang Macario, bumuelo siya at buong lakas na tinaga sa ulo ang aswang. Napaangil naman ang ali at napalingon sa binatilyo. Sinuntok siya ni Tandang Macario sa lalamunan. At nang napaubo ito, dinampot ni Tandang Macario ang itak niya at idiniin ang talim noon sa lalamunan ni Rodora. Sasabihan pa sana ni Paulo ang lolo niya na tuluyan na ang aswang. Pero hindi na niya nagawa nang makarinig siya ng mga yabag. Lo, may paparating pong mga aswang dito. Teka po, marami sila. Ano na pong gagawin natin? Tingnan na lang natin kung ano pa ang magagawa ninyo. Lahat ng mga alagad ni Pinunong Braulio ay nandito na.
Lagot kayong dalawa! Gusto mo bang magilitan sa leeg? Tumahimik ka! Nandiyan na po sila, Lo. Sumuko na lang kayo. Wala nang patutunguhan ang pagkikipaglaban nyo sa amin dahil mamamatay lang din naman kayo. Sinabing tumahimik ka eh. Paulo, ikaw na bahala sa aswang na ito. Huwag mo siyang hayaang makagalaw sa ganyang pwesto. Kapag gumalaw siya, gilitan mo na lang kagad ng leeg. Sige po, Lo. Ano pong gagawin ninyo? Pero baka kung makawala po ito sa akin eh. Basta, kapag gumalaw, patayin mo na kagad. Huwag kang maawa sa traidor na yan. Haharapin ko lang mga aswang na papalapit dito. Oo nga, marami sila, pero hindi sila dapat kinatatakutan. Si Paulo ang pumalit sa pwesto ng kanyang lolo. Napatayo ng tuwid ang matandang manunugis ng aswang habang naghihintay sa mga kalaban nila. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaamba naman ang binatilyo na gigilitan niya sa liig si Rodora. Sa hindi niya inaasahan, bigla siyang dinuraan ni Rodora sa mata. Napakusot siya roon. At bago pa man niya magawang pigilan ng aswang, nakapiglas ito at nakatakbo patungo sa mga kasamahan niya. Lolo Macario, pasensya na po. Nakatakas si Aling Rodora. Hindi ko po sinasadya. Dinuraan po kasi niya ako sa mati. Walang yang aswang yan. Hindi bale. Tulungan mo na lang kung labanan na baka ito. Sige po. Nakaya ko ang iba nating kalaban at kakayanin ko din sila. Kasama ko naman kayo eh. Sige, maganda ka. Malapit na sila rito. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, unahin natin patayin ang traidor na yan. Teka po. Tingnan niyo kung anong nangyayari. Sinakal ng isang aswang si Aling Rodora, Lo. Hindi. Kung yan ang dating bantog na albularyo, paanong nanatili siyang bata? Mas matanda pa ako kung titingnan kaysa sa kanya ngayon ah. Siya po ba yung tinatawag na pinunong Braulio ni Aling Rodora? Bakit kaya sinasakal siya? Tingnan po ninyo, Lo. Papalapit na sila rito sa atin. Maganda ka, Paulo. Hindi simpleng labanan ang haharapin natin. Isa na itong digmaan. Nang mga 3 di pa palang ang layo ng mga aswang kina Paulo, napangisi sila at ipinakita nila ang kanilang mga pangil. Bahagyang nakaramdam ng takot ang binatilyo. Pero itinago niya yon sa kanyang lolo. Nang mga panahong yon, iniangat ni Pinunong Braulio si Rodora sa ere. Nagpumiglas naman at nagmakaawa ang dating kasamahan ni na Lolo Macario pero hindi siya pinakinggan ng pinuno ng mga aswang. Wala ka silbi! Ang mga kagaya mo'y walang puwang dito sa kuta ko. Ang dapat sa'yo mamatay. Total, tapos na rin naman ang serbisyo mo sa akin at nadala mo na rito ang manunugis na yan. Maawa kayo, Pinunong Braulio. Pakawalan niyo ako. Ginawa ko naman ang gusto niyo ah. Kasama pa nga niya ang apo niya eh. Yan nga ang problema. Isang matanda at binatilyo lang ang kalaban mo pero hindi mo pa sila matalo-talo. Bakit? Ano ba ang meron sa dalawang yan, ha? Binatilyo, anak siya ng isang engkanto. At kung hindi ako nagkakamali, siya ang naging anak ni Fernando. Ano pong pinagsasabi niya, Lo? Totoo ba sinabi nila? Hindi ko alam, Apo. Sige, aaminin ko na ang totoo. Nakuha lang kita sa isang gubat. Sa takot ko na baka kainin ka ng mababangis na hayop, dinala kita pa uwi at inalagaan. Itinuring kitang parang tunay na apo. Lolo Macario, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na anak nga ako ng isang engkanto. Kaya pala sinabi ni Mang Fernando na magkamoy ang aming mga dugo. Sino naman pong nanay ko? Hindi ko alam. Pero malakas ang kutob ko na isang tao ang nanay mo, Paulo. Ano? Tapos na kayo? Kung tapos na kayong dalawa, tingnan nyo ito. Itutulad ko kayo sa kung anong gagawin ko sa dating manunugis na ito. Pinuno, wag po. Maawa kayo sa akin. Maawa na po kayo. Sige, mga alagad ko. Paligiran na maglolong yan. Bigyan nyo ako ng magandang laban. Pinaligiran sila ng napakaraming aswang. Na mga panahong yon, halos mapaso na ang dibdib ng binatilyo dahil sa pag-init ng kanyang mutya. Nabahala siya nang maisip niyang baka matatalo sila. Pero agad ding nawala yon nang sa isang pagkisap ng kanilang mga mata, lumitaw sa kanilang harapan si Fernando na may hawak na espada. Namangha pa si Paulo roon nang makita niyang may manipis na kuryenteng dumadaloy sa nasabing sandata. Nandito na ako. Hindi ko kayo pababayaan. Mang Fernando, saan po kayo nang galing? Nakakita na po ba kayo? Mas bumata pa po kayo ah. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. May mga aswang na nakapaligid sa atin. Isang hudyat lang ng pinuno nila, aatake sila sa atin.
Huwag kayo matakot. Tutulungan ko kayo para mapuksa ang mga aswang na ito. Teka, habang papalapit ako sa lagusan patungo rito, narinig ko ang usapan ninyo. Totoo ba, Paulo? Anak ka ng isang engkanto? Yan naman po ang sabi nila pero parang ayaw ko maniwala eh. Kung ganon, tama ang hinala ko. Ikaw nga nawawalang anak ko. Magkasingamoy ang dugo natin, kaya alam ko na anak kita. At bumalik ka pa talaga rito, engkanto! May gusto lang pala akong sabihin sa iyo. Ang ina ng binatilyong yan na binuntis mo ay matagal ng patay. Matagal ko nang kinain ang laman loob niya! Talagang ang napakasama mo. Idinami mo pa rito ang anak ko ha. Humanda kayo sa hawak kong espada. Napatawa lang ang pinuno ng mga aswang. Noon din, inutusan niya ang mga alagad niya para sumugod kina Paulo. Naganda naman silang tatlo at nang umatake sa kanilang mga aswang, walang pagdadalawang isip nilang nilabanan yon. Siniguro naman nila tandang Macario at Fernando na walang aswang na makakapanakit kay Paulo habang nasa kalagitnaan sila ng labanan. Sa hindi nila malamang dahilan, nahirapan silang patayin ng mga alagad ni Pinunong Braulio. Nakakabangon pa rin sila kahit na malalim na ang kanilang sugat. Hindi sila madaling patayin. Ano po pwede natin gawin? Paulo, magpalit tayo ng sandatang ginagamit. Ang espadang ito ay mas lalakas kapag hawak ng isang engkantao. Sigurado na mas magagamit mo ito. Sige na, akin na yung itak mo. Sigurado po kayo? Sige po, ito na po ang itak ko, Mang Fernando. Anong plano ninyo? Gagamitin niyo ang binatilyong yan laban sa mga kampong ko? Ikaw ang may pakala ng lahat ng ita. Marami sa mga kasama mong namatay ng dahil sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Lalabanan kita kahit matanda na ako. Paulo, Fernando, kayo na ang bala sa mga alagad niya. Haharapin ko ang pinuno nila at susubukang wakasan ang buhay niya. Mag-ingat po kayo, Lo. Sige, tanda. Halika rito sa akin. Mas lumapit ka rito at nang makuha mo ang nakalaan na parte mo. Mag-ingat kayo. Malakas ang aswang na yan. At hindi ka dapat pumayag na maisa ang kanya. Inatake ni Tandang Macario ang pinuno ng mga aswang, kaya nanlaban silang dalawa. Mas naging agresibo naman ang mga aswang na kalaban ni na Paulo, kaya naito niya ang pansin niya roon. Noong mga sandaling yon, naramdaman na ng binatilyo ang kuryente ng espada. Napangisin na lang siya nung makita niya ang bawat aswang na nasusugatan niya ay tumitilapon at nasusunog. Sinasabi ko na nga be, mas lalakas pa ang espada ko kapag hawak mo. Sige, Paulo, ipakita mo sa kanila kung gaano kakagaling at kung gaano kabagsik ang espadang hawak mo. Sige po. Ayan, may paparating pang mga aswang dito. Parang hindi sila nauubos. Mabuti na lang. Hindi na nakakabangon pa ang mga kalabang nasusugatan ko dito. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ang laban na to, ibibigay ko na yan sa'yo. Talaga po? Seryoso po ba kayo? Oo naman, no? Sige na, ubusin natin ang mga alagad ni Braulio at nang matulungan na natin ng lolo mo. Teka, si lolo nga pala. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa pagkikipaglaban niya kay... Wala sila rito. Teka, napansin mo ba sila, Paulo? Saan kaya sila nagpunta? Naglalaban lang sila dyan kani-kanina lang ah. Diyos ko po, ang lolo Macario ko. Baka kung ano nang ginawa ng pinuno ng mga aswang sa kanya. Mas mabuti pa siguro kung tapusin na muna natin ang mga aswang na ito. Hahanapin natin ang lolo mo. Kung kinakailangan halugugin natin ang buong lugar na ito, gagawin natin. Mas pinag-igihan nila ang pakikipaglaban sa mga aswang. Bago pa man nila naubos ang naunang grupo, may dumating na naman para kalabanin sila. Dahil sa hawak na espada ni Paulo, naging madali sa kanila ang mapabagsak ang mga aswang. Kalaunan, lahat ng mga kaaway nila ay nabuwal sa lupa. Hindi na rin nila nagawang makabangon dahil nasunog ang kanilang katawan. Si Lolo Macario, baka po kung pinatay na sila ni Braulio, hindi ako makakapayag. Pakiusap po, tulungan niyo ako mahanap siya. Hindi mo naman kailangan makiusap sa akin. Tayo na, hahanapin natin ang lolo mo. Kailangan malaman natin kung saan siya dinala ng pinuno ng mga aswang. Sana nga po walang nangyari masama sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nawala si Lolo Macario. Sandali, may alam akong paraan para mas mapadali ang paghahanap natin sa kanya. At sumipol nga ng malakas si Fernando. Ano pong ginagawa niyo? Bakit po kayo sumisipol? Kahit na gabi na.
Nagtatawag ako ng kahit na anong nilalang na maaaring makatulong sa atin. O yan, may 2 paniking umaaligid sa atin. Paano naman po sila makakatulong? Mga paniki lang sila. Mga kaibigan, maaari bang tulungan nyo kaming hanapin na matandang tinangay ng pinuno ng mga aswang? Aba, galing po. Parang naiintindihan talaga nila kayo. Ayun oh, lumipad na sila palayo. Tayo na, maghahanap na rin tayo. Mamaya, babalik ang 2 yun sa atin at ituturo nila sa atin kung saan dinala ni Braulio ang lolo mo. Maraming salamat po ha. Siguro kung ako lang po ang mag-isang naiwan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Basta magmula ngayon, wala kang dapat na ipag-alala. Gagawin kong lahat para matulungan ka, Paulo. Nagsimula na silang maghanap sa paligid ng kuta ng mga aswang. Ilang beses ding sumigaw si Paulo para tawagin ang lolo Macario niya. Ngunit wala man lang siyang narinig na sagot mula rito. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paghahanap sa matanda na makarinig sila ng huni ng paniki. Tumigil silang pareho at lumapit sa kanila ang 2 hayop. Nagpatuloy sila sa paghuni, habang si Fernando na may naging panay ang tango sa kanila. Maraming salamat mga kaibigan. Sige na, maaari na kayong umalis. Pupuntahan namin ang kinaroroonan nila. Ano pong sinabi sa inyo? Nakita ba nila si Lolo Macario? Saan sila? Kumusta siya? Oo, nakita nila. Nasaan raw po si Lolo Macario? Sa bundok na malapit dito. Doon siya dinala ni Braulio at nakagapos siya sa malaking puno. Tayo na po, baka mahuli tayo ng dating sa bundok na tinutukoy ng mga paniki. Huwag ka mag-alala, hindi tayo mahuhuli sa pagpunta ron. Sandali, tumabi ka muna at magbubukas ako ng lagusan. Sige po, Mang Fernando. Ikinumpas ng engkantong lalaki ang kanyang kanang kamay ng pabilog sa ere. Makaraan lang ng ilang sandali, may lumitaw na lagusan sa kanilang harapan. Ayon kay Fernando, patungo yun sa bundok kung saan dinala ang lolo ni Paulo. Noon din, nagpasya silang pumasok doon. Nakaramdam ng kakaibang enerhiya si Paulo. At sa isang pagkisap niya, iniluwa sila ng lagusan sa isang masukal na kagubatan. Paano po natin makikita si Lolo? Ang dilim ng gubat na to. Baka maligaw lang po tayo. Huwag ka mag-alala, hindi natin problema yan. Marami ang makakatulong sa atin dito para hindi tayo mahirapan sa pagsuyod sa loob ng gubat. Talaga po, Mang Fernando? Oo naman, isa akong engkanto at marami ang kagaya kong nandito. Kahit hindi ko sila kauri, pwede natin silang kaibiganin at nang makahingi tayo ng tulong. Aba, sige po. Mas mabuti nga po yan para maging madali sa atin ang paghanap kay Lolo Macario. Sa ngayon, maghahanap muna tayo ng hindi umaasa sa kahit na sino. Saka na tayo hihingi ng tulong kapag alam nating hirap na tayo. Kayo po bahala. Kayo naman po mas matanda eh. O siya, tara na at simulan na natin ang paghanap sa lolo mo. Huwag na lang muna tayong mag-ingay at baka marinig tayo ni Braulio. Hinagilap nila si Tandang Macario sa loob ng gubat. Ngunit dahil napakalawak noon, nahirapan silang tuntunin ang kinaroroonan na matanda. Ang kada puno na kanilang nadadaanan ay tinitingnan nila mula sa ibaba patungo sa itaas. Dahil nahirapan silang alamin ang kinaroroonan ni Tandang Macario, tinawag niya na ang San Telmo at pinakiusapang dalhin sila sa bahagi ng gubat kung saan naroon ang hinahanap nila. Sinundan nila yon hanggang sa makarating sila sa pinakapusod ng gubat. Nagsimula na rin kumalat ang apoy ng San Telmo roon, kaya nakikita na nila ang paligid. Nandito na po tayo sa pusod ng gubat. Teka, saan puno kaya nakagapo si Lolo? Bakit wala rito yung pinuno ng mga aswang? Halika, tingnan natin ang mga malalaking puno rito. Baka ang isa sa mga ito ang pinagagapusan ng lolo mo. Sige po, Mang Fernando. Teka, may napansin ka ba sa mga puno rito, Paulo? Wala naman po. Bakit? Ano po bang meron? Lahat sila'y magkakatulad. Pati mga hugis ng kanilang katawan at sanga, magkakapareho talaga. Aba, o nga no? Ano kaya ibig sabihin nun? Baka ginagamitan tayo ng pambulag ng aswang. Baka nililin lang nila tayo. Bakit po? Hindi po ba ninyo kayang malaman kung alin dyan ang totoo at hindi? Hindi ko pa alam, Paulo. Sige na, tingnan natin ang mga punong nandito. Baka doon nakagapos ang lolo Macario mo. Isa-isa nilang tiningnan ang mga malalaking puno roon at nangilabot si Paulo sa kanyang nalaman.
Sa kada punong nandun ay may mga nakagapos na katawan. Nung una, iniisip niyang iba't ibang katawan ng tao ang naroon. Pero mas lalo siyang nahintakutan nang malaman niyang ang lahat ng mga nakagapos doon ay kamukha ng lolo niya. Hindi po ito maaari. Anong pwede natin gawin? Pagmasdan mo ng maigi mga yan. Isa lang sa kanilang totoo mong lolo. At siya ang kailangan nating iligtas. Malalaman mo rin namang siya yon dahil sa tinatawag nilang lukso ng dugo. Ang enerhiyang nagdurugtong sa mga nilalang na magkadugo. Sandali po at titingnan ko sila ng paisa-isa. Sige, magbabantay na rin ako sa paligid para masigurong hindi makakalapit ditong pinuno ng mga aswang. Ang Braulio na yun, talagang napakasama niya. Sige na, hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Hoy! Nandito na pala kayong dalawa! Ano, Binatilyo? Nahanap mo na ba ang lolo mo? Tingnan mo ang kada puno. Sige, ganito. Bibigyan kita ng pagkakataon para alamin kung saan dyan ang totoo mong lolo. Isa lang, kapag may nailigtas ka na, magiging akin ang ibang katawan at papatayin ko silang lahat ng sabay-sabay. Demonyo ka! Paano mo naman gagawin yon? Tingnan mo ang kada puno. Hindi lang ang lolo mo ang nandyan. May katabi rin sila. Tingnan mo! Pakawalan mo matanda at ang Binatilyong yan. Ako ang kalabanin mo! Huwag kang makisali sa laro ko, Engkanto. Mamaya ka sa akin kapag nakapili ng Binatilyong yan ang kanyang ililigtas. Itinuon ni Paulo ang pansin niya sa mga nakagapos sa mga puno at nalaman niyang may mga nakatayo nga sa tabi nun. Nandilat na lang ang kanyang mga mata nang malaman niyang kamukha rin sila ni Pinunong Braulio at ang kada isa sa kanila ay handang umatake sa kanyang mga lolo. Noon din, humarap sa Binatilyo ang mga nakagapos sa matanda. Ang kada isa sa kanila ay nagmamakaawang piliin at niyayaya na si Paulo na umuwi. Napakamot na lang ng kanyang ulo ang Binatilyo dahil hindi niya alam kung sino ang totoo niyang lolo at kung sino ang kinakailangan niyang iligtas sa kanila. Walang ano-ano, natigilan siya at napatitig sa isang matandang nakagapos doon. Gamitin mo ang medalyon ng tresaryo. Itapat mo sa noo mo ang matang nasa gitna ng medalyon na yan at makikita mo kung ano ang totoo. Ang lahat ng mga nandito ay mga katawan ng saging at ako lang ang totoo. Paano naman ako makakasiguro na kayo nga ang kailangan ko iligtas? Paano ko malalaman na kayo nga ang lolo ko? Basta, gawin mo na muna sinasabi ko. Ikaw lang makakasagot ng mga katanungan mo. Sige na! Sige po, Lolo Macario. Sige na, Paulo, para matapos ng panlilinlang ng aswang na ito. Kanina ka pa, Fernando Hindi ka na sana nakikisali sa amin. Magsisisi kang sumama ka rito sa Binatilyong yan! Ginawa ni Paulo ang sinasabi ng matandang kaharap niya. Pagkatapat niya ng medalyon sa kanyang noo, napamura siya ng pabulong nang makita ang mga nakatali sa puno. Lahat ng mga yon, maliban sa kanyang kaharap ay mga putol na katawan ng saging. Ang mga aswang naman na nakatayo sa tabi ng mga nakagapos ay ibang aswang. At ginamit lang nila ang kakayahan nilang mandinlang para magmukha silang si Pinunong Braulio. Kinalagan niya ang kanyang lolo at agad silang napalingon kay Fernando. Nakita nilang nakikipaglaban ito sa pinuno ng mga aswang. Kaya humakbang sila para sumugod din doon. Subalit bago pa man sila makalapit, lumundag na palapit sa kanila ang ibang aswang at naganda na sa pag-atake sa kanila. Paulo, ihanda mo sarili mo. Mukhang hindi ko na kaya pang lumaban ng matagal. Napagod ako ng gusto at nanghihina. Sige po, hawak ko na rin naman po ang espada ni Mang Fernando at alam ko na makakaya ko ang mga aswang na ito. Sige na, Apo. Itulan natin ang pansin natin sa kanila at nang matulungan na rin natin si Fernando. Lo, mas mabuti siguro kung tulungan nyo na siya. Ako na lang bahala sa mga aswang na ito. May agimat din naman ako eh. At hawak ko pang espadang may kuryente ni Mang Fernando. Sigurado ka ba, Apo? Baka kung hindi mo sila kayanin, Magtiwala lang po kayo sa akin. Gaya nga ng sabi nyo, may gabay ako dahil sa medalyong ko. Hindi po ba? O siya, sige, Apo. Basta, mag-iingat ka sa kanila, Opo, Lolo Macario. Nang mag-isa na lang si Paulo, inatake siya ng mga aswang. Nakampante naman ang Binatilyo, kaya walang takot niyang nilabanan ng mga nilalang na yon. Ang kada aswang na umaatake sa kanya'y tinataga niya ng espada.
Napangisi na lang din siya nang makitang nagtatamo ng mga yon ng malalalim na sugat. Umuungol sila at bago pa man sila makaatake ulit kay Paulo para gumanti, nasusunog ang kanilang katawan. Nang lumaon, lahat ng mga aswang na nakalaban ng binatilyo ay nasunog, kaya ibinaling niya ang pansin niya kina Tandang Makaryo. Tumakbo siya palapit sa dalawa niyang kasama para tulungan sila. Lolo, napatay ko na po mga aswang na nakalaban ko. Magaling po. Hindi ko inaasahan na magaling ka palang makipaglaban kaysa sa akin. Nagkataon lang po siguro, Lo. Huwag kang magyabang, Binatilyo. May hina ang mga aswang na yon. Ako ang harapin mo at ang malaman mo kung hanggang saan ang kakayahan mo sa makikipaglaban. Nakakatawang pinuno ng mga aswang. Pumapatol sa Binatilyo, pero parang takot naman sa mga kasing laki niya. Sige, pagbibigyan kita, Pinunong Braulio. Ako kalabanin mo. Kapag matatalo kita, aalis ka na sa lugar na to. Pero kung matatalo kita, papatayin ko kayong tatlo. Sige na po, pumayag ka na. Malaki ang tiwala namin sa'yo at alam namin na hindi mo kami bibiguin. Kahit na isa kang Binatilyo, alam kong matatalo mo ang aswang na yan. Sinabihan ni Paulo si Tandang Makaryo at Fernando na tumabi muna. Napahawak siya ng maigpit sa espada at nagdasal ng pabulong para sa kanyang kaligtasan. Kahit na may kaunting alinlangan siya, isinantabi niya yon para ipakita sa aswang na malakas ang loob niya. Magsasalita pa sana siya, pero inatake siya ni Pinunong Braulio. Agad namang siyang umiwas, at bago pa man makalingon sa kanya ang aswang, sinubukan niya itong tagain. Napailing na lamang ang Binatilyo nang magawang makaiwas ng aswang sa pagtaga niya. Walang ano-ano, mas naging maliksi ang paggalaw nito at nagawa siyang sunggaban ng nilalang. Niyapos siya ng aswang mula sa likuran kaya nahirapan siyang makagalaw. Malakas ka dahil sa engkantadong espada na yan. Kung wala yan, magiging isang uhuging Binatilyo ka na lamang. Tingnan mo ang suot mong medalyon. Wala ring epekto sa akin. At paano naman kayo nakakasiguro na dito lang ako kumukuha ng lakas ko? Gaya nga na sabi nila, isa akong engkantao at masigit ako kaysa sa normal na tao. Sige, kung talagang malakas ka, bitiwan mo ang espadang yan at maglaban tayo ng mano-mano. Bakit? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Isang Binatilyo ang pinatulan mo? Samantalang ikaw ay matanda at itinuturing pang pinuno ng mga aswang? Hindi mo ako malinlinlang, aswang! Kung ayaw mo, edi sige. Tutal, walang silbi naman sa akin ang espadang yan. Kahit ano pang sandatang gagamitin mo, kaya hindi mo ako matatalo. E di tingnan na lang natin. Sige, pumalag ka, Binatilyo. Ipakita mo sa mga kasama mo kung talagang malakas ka. Sige! Nang akmang makakapiglas na sana si Paulo sa hindi niya inaasahan, ibinalibag siya ni Pinunong Braulio. Napasigaw naman sina Tandang Makaryo at Fernando dahil sa pagkabahala. Pagkabagsak ng Binatilyo sa lupa, agad siyang bumangon. Pipigilan na sana siya ng kanyang lolo at ang kasama nilang engkanto, pero nakasugod na sila sa pinunong aswang. Nakipaglaban sila, at dahil naging padalos-dalos sila sa kanilang galaw, pareho silang tumilapon malapit sa kinabagsakan ni Paulo. Patakan mo ng dugo ang espada. Mas magiging malakas yan at madali mong matatalo ang aswang, Paulo. Sige, kung yan ang makakatalo sa kalaban, gagawin ko. Sige! Gawin mo at iniintay ko ang pagtaga mo sa akin! Mahina ka, engkantao! Hindi ka karapat-dapat na maging manunugis! Walang silbi! Huwag kang makinig sa sinasabi ng aswang na yan, Apo! Gawin mo lahat ng matapos siya ang laban natin ito, Apo! Humiwa si Paulo sa pulso niya at ipinatak ang dugo sa espada. Matapos niyang gawin yun, naghilom din kagad ang sugat niya. Nang marinig niyang napaangil ang pinunong aswang, tumakbo na siya para lapitan yon. Namangha pa siya nang mapansin niyang mas naging maliksi ang kanyang paggalaw. Pagkalapit niya sa aswang, tinaga niya ito. Iilag pa sana si Pinunong Braulio roon pero nasugatan siya sa tagiliran. Mas naging agresibo ang aswang at naging padalos-dalos sa pag-atake niya kay Paulo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng Binatilyo para undayan siya ng taga. Nang natigilan na ang aswang, bunglakas siyang itinulak ni Paulo. Pagkabuwal nito, umibabaw sa nilalang ang Binatilyo. Iyong gabing ito, Binatilyo,
Pero sinisiguro kong kahit mapuno man ng sugat ang buong katawan ko, hindi mo ako mapapatay! Ito lang ang masasabi ko. Ginulo niyo ang sana'y tahimik na buhay namin. Kaya dapat na kayo mawala. Kung hahayaan naming mabuhay ka, marami ka pang mabibiktima. Sige, gawin mo na kung anong gusto mo. Pero sinusumpa kong hindi rin kayo magtatagal dito sa mundong ito. Wala akong pakialam sa sumpa mong yan. Nandito kami para pigilan ang kasamaan mo. Ha! Para kayong perpekto kung magsalita ah. Bakit? Hindi ba kayo naging masama? Itutulak pa sana ng aswang si Paulo pero nagawa niyang ibalanse ang kanyang katawan. Bago pa man makalis sa kanyang posisyon si Pinunong Braulio, tinaga na siya ng binata sa leeg. Nung una, hindi tinabla ng espada ang aswang. Pero sa ikatlong beses na pagtaga ni Paulo sa kanya, bumulwak ang kanyang dugo. Babangon pa sana yon, pero hindi na siya nakagalaw. Sinabihan naman ni Fernando at Paulo na itarak sa dibdib ng aswang ang espada. Nang makita niyang sinisikap ni Pinunong Braulio ang makabangon para sunggaban siya, minabuti niyang gawin na ang sinasabi ng dalawa niyang kasama. Dahil doon, napaungol ang aswang. Binawian niyo ng buhay at nasunog. Yan ang dapat sa mga kagaya niya. Tama po ba ginawa ko? Pakiramdam ko po, isang malaking kasalanan ng ginawa ko eh. Kung sa aming mga engkanto, hindi kasalanan ang pumatay ng mga may sala. Ewan ko na lang sa inyong mga tao. Hayaan mo na po. Ang importante, namatay na ang pinuno ng mga aswang. Wala nang mga ngahas na magasik ng lagim dito sa probinsya natin. Tama ang sinabi ng lolo mo. Magiging payapa na ang buhay ninyo. Pero teka, ngayong tapos na ang labang ito, may isa sana akong hihilingin. Ano po yun, Mang Fernando? Gusto ko sanang dalhin muna kayo sa mundo namin. Gusto ko lang malaman kung totoong anak ko si Paulo. Yun ay kung papayag kayo. Sige, kung yan ang ikakapanatag ng loob mo, papayag kami. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Kung sakali man na anak mo nga si Paulo, sana wag mo siyang kunin sa akin. Siya na lang ang natitira sa akin eh. Oo, pumapayag ako. Alam ko naman na mas magiging komportable siya sa inyo. Maraming salamat, Fernando. Naririnig na nila ang mga pagtilaok ng mga tandang sa malayo, kaya naisip ni Paulo na umaga na. Hinugot niya ang espada at pinagmasdan nito ng mabuti. Nang nakampante siya na wala ng aswang na magagawi sa paanan ng bundok dahil matatakot na sila sa araw, noon din ikinumpas ni Fernando ang kanyang kamay at sa isang pagkisap ni Paulo nakita niya ang lagusan na pinasukan din nila. Niyaya sila ni Fernando na pumasok doon at hindi na rin sila tumanggi pa sa engkanto. Makaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa lugar na lahat ng nakikita nila ay kumikinang. Nag-iinit ng bahagya ang medalyon ni Paulo, pero hindi na lamang niya yung pinansin. Nandito na tayo sa mundo namin. Dito kami nakatira. Ang ganda po ng lugar ninyo. Parang isang paraiso po kung titingnan. Sana po tayo pupunta. Sa aming pantas, siya lang ang nakakaalam ng mga katotohanan. Gusto ko malaman kung totoong anak nga kita, Paulo. Sige po. Tayo na. Bilisan na lang natin at kailangan na rin namin makabalik sa mundo namin. Hindi kami po pwede magtagal dito. Naintindihan ko kayo. Sige na, dito na tayo duman at nang makarating kaagad tayo sa bahay ng pantas. Sige po. Sa likuran niyo lang po kami ni Lolo. Apo, huwag kang magtuturo at lalong huwag kang kukuha ng kahit anong bagay mula rito. Hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari. Nang makarating sila sa bahay ng pantas, agad silang ipinakilala ni Fernando sa kanya. Sinabi rin ng engkanto ang problema niya, kaya sinimulan na ng pantas ang pagtuklas ng katotohanan. Gamit ang kaunting dugo ni Paulo at dugo ni Fernando, inalam niya kung konektado sila sa isa't isa. Makalipas ang halos 10 minuto, sinabi ng pantas na tama ang kanilang hinala. Anak ni Fernando si Paulo sa isang tao. Noon din, ikinuwento ng engkanto ang nangyari at kung bakit napilitan siyang iwan sa gubat si Paulo. Nalaman nilang tinutugis ni Pinunong Braulio ang nasabing engkanto at para mailigtas ang anak niya, iniwan niya ito. Pasensya na kayo. Siguro, isa rin ako sa rason kung bakit pati kayo ay nadamay sa gulong ito. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya.
Ginawa lang naman namin ang dapat na gawin. Isa akong manunugis at hindi ko mapapayagan na mag-asik ng takot ng mga aswang sa aming mundo. Maraming salamat po. Siya nga po pala. Ito yung espada nyo na ipinahiram nyo sa akin. Sa'yo na yan. Itago mo't baka darating ang araw na magagamit mo yan. Talaga po? Maraming salamat kung ganun. Pangako, iingatan ko ito. Paolo, may isa pa sana akong gustong hilingin sa'yo, kung pwede. Huwag mong sabihin na nagbago ng isipan mo. Nagtiwala kami sa'yo. Hindi mo kami bibiguin. Ano naman po yun? Pwede bang habang nandito kayo, tawagin mo akong Itay? Ako ang magiging pinakamasayang engkanto na nabubuhay kapag nangyari yan, anak. Ay, Paula, pagbigyan mo na lang siya. Total naman nakumpirma na natin ang totoo na siya talaga ang tatay mo. Sige po, Lolo Macario. Itay, maraming salamat sa pagtulong sa amin, ha? Walang anuman, anak. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan ng lolo mo. Tandang Macario, may hihilingin din sana ako sa inyo. Abay, ano ba yan, Fernando? Pwede bang alagaan mo ng mabuti ang anak ko? Pagkatapos ng sandaling ito, hindi na ako makakalabas dito sa mundo. Tapos na ang aking misyon doon. Kaya wala na akong karapatan pa para tumawid sa mundo ninyo. Ay, wala namang problema. Pangako, hindi ko papabayaan si Paulo. Mahal ko ang anak mo at hindi ko maatim na pabayaan na lang siya. Maraming salamat po. Bago sila umalis, nagpahanda muna si Fernando ng isang piging. Inasanin na Paulo na hahainan sila ng itim na kanin, pero hindi yun nangyari. Dahil doon, naniwala silang bukal sa loob ng engkanto ang mga sinasabi nito. Nagtiwala sila roon na hahayaan niya silang makauwi. Pagkatapos ng kanilang handaan, nagpaalam na sina Paulo kay Fernando. Maluha-luha naman ang engkanto pero nakangiti pa rin ito. Anak, mag-iingat ka palagi, ha. Mahalin mo rin ang lolo mo. Huwag mo rin siyang pababayaan. Opo, Tay. Hindi ko pababayaan ang lolo Macario ko. Pangako po. Sige na, iatid ko na kayo sa lagusan. Teka, may gusto sana akong ibigay sa inyo eh. Ano ba yan, Fernando? Yang isang bowl ko po ng ginto. Alam kong magagamit niyo yan sa mundo ninyo. Papagaanin niya ng buhay ninyong maglolo. Hindi namin matatanggap yan. Alam mo na siguro kung ano ang rason. Salamat na lang, Fernando. Sige na, kailangan na talaga namin makauwi. Oo nga po, Tay. Pagod na ang katawan ko at parang kailangan ko na talaga matulog. Altok na ako. Sige, tayo na at nang makauwi na kayo sa mundo ninyo. Hinatid sila ni Fernando patungo sa lagusan. Nagpaalam na si Paulo sa kanyang ama at nagpasalamat na rin dito. Napangiti na lang ang engkanto sa kanila at nagpasalamat na rin. Kahit may bigat na dinaramdam sa kanyang puso si Paulo, pinilit pa rin niya ang mapangiti. Ang mahalaga para sa kanya, nakilala na niya ang tunay niyang ama na matagal na rin niyang tinatanong sa lolo Macario niya. Pumasok sila sa lagusan at nang makalabas sila roon, nasa tapat na sila ng giba nilang bahay. Mag-taste na muna tayo dito, Apo. Bukas sisimulan ko ng pagkukumpuni ng tirahan natin. Magpahinga na muna tayo. Sige po, Lo. Napagod na rin kasi ako eh. Hindi ko na alam kung ilang araw tayong nawala. Pakiramdam ko kasi sobrang bilis ng pangyayari eh. Ako rin, Apo. Parang oras lang ang itinagal ng lahat ng naganap eh. Pero hindi bale. Ang importante, wala na talaga manggugulo sa atin. Oo nga po, Lo. Magiging payapa ng buhay natin. Pero teka, bakit po hindi nyo tinanggap yung bowl ng ginto ni Tatay Fernando? Alam mo, ang mga kagaya nila, naghahanap ng paraan para magkaroon ng koneksyon sa mga tao. Kapag tinanggap natin yon, ang mga gintong yon ang magiging koneksyon niya sa atin. Bakit po hindi kayo tumutol nung ibinigay niya sa akin yung espada? Dahil alam ko na para talaga sa iyo yan. Siguro siya ang nagpapanday niyan, pero nang hawak mo, mas naging hiyang sa iyo ang enerhiya niya. Ganun po ba, Lo? Oo, Apo. Kaya sige na,
Matulog ka na at maaga pa tayong gigising bukas para kumpunuhin ang sirang bahay natin. Natulog silang dalawa. Sa hindi malamang dahilan ni Paulo, may kung anong panaginip siya patungkol sa mga engkantong gumagawa ng bahay. Pagkagising niya, nagulat siya nang makita ang isang bahay na bato na nasa tapat ng sirang tirahan nila. Ginising niyang matanda at maging si Tandang Macario ay halos hindi rin makapaniwala. Pinuntahan nila yon at may nakita silang sulat na nagsasabi na sa kanila ang bahay na yon. Magmula noon, doon na sila tumira. Nagtaka pa sila dahil unti-unti silang nagkakaroon ng mga gamit at may mga nag-iiwan ng mga hiyas na ginto sa tapat ng kanilang bahay. Nung una, hinayaan na lamang nila yon. Pero nang lumaon, kinuha na lang din nila ang mga ginto at paisa-isang ibinebenta sa bayan. Alam kong ang tatay mong engkanto ang may gawa nito, pero wala na tayong magagawa. Kahit na hindi na siya pwedeng lumabas sa mundo nila, nakakagawa pa rin siya ng paraan. Magpasalamat na lang tayo sa kanya. Dahil kahit papano, hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya nga po, siguro po, hindi naman lahat ng mga engkantong nagbibigay may masama nang binabalak sa mga taong binibigyan nila, no? Anak ka niya. At kahit na anong gawin niya, magkadugo kayo. Walang magulang na gugustuhin makita ang kanilang anak na nahihirapan. Paano naman po tayo makakapagpasalamat sa kanya? Hindi ko alam. Hayaan na lang natin. Batid ko na kahit nasa mundo siya ng mga engkanto, makakaya niya tayo makita. Ang gawin na lang natin, ingatan na lang yung mga bagay na ipinapadala niya sa atin. Sige po, gagamitin natin sa tama ang mga kayamanang ibinibigay niya sa atin. Magmula ngayon, hindi na tayo maghihirap pa. Tama ka, Apo. Tutulong na rin tayo sa mga kanayon natin para lahat tayo rito magkaroon ng masaganang pamumuhay. Sige po, mas mabuti pang yan ang gawin natin. Bukas din mismo, mamamahagi tayo ng bigas sa kanila. Ibebenta natin ng 5 hiyas ng ginto. Marami-raming bigas na ang may pamamahagi natin kapag nagkataon. Sige po, manghiram na lang tayo ng kangga at kalabaw para may makakargahan tayo ng bigas. Magpahinga na muna tayo, Apo. Maaga pa tayo aalis kinabukasan. Sige po, Lolo Macario. Natulog ng mahimbing si Paulo. Kinabukasan, nang magising siya, niyaya siya ng kanyang lolo para pumunta sa bayan. Bumili sila ng ilang sako ng bigas at ipinamahagi nila yon sa kanilang mga kanayon. Laking pasalamat naman ng mga kababaryo nila. Dahil sa kabutihan ni na Paulo, magmula noon, hindi na sila naghirap at hindi na rin sila nakakalimot na maging mapagbigay sa kanilang kapwa. Wakas,